Ang Devil Emperor. Credit to the author. 217 hanggang 24. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. 4 na figure ang bumagsak sa Skyland Mountain, si Ethan at ang kanyang 3 nakatatanda. Namamangha sina Johan at Jillian sa kahangahangang tanawing nabuo ng makapangyarihang 4 na hanay ng mga nasa ika-5 baitang. Namumukod tangi ang angkan ng Larsen sa ganitong antas kaya hindi nakakapagtaka na ang kanilang katiwala ay napakatuso at may kakayahan. Pero bakit hindi natin ito narinig? Nagtinginan ng dalawa na may pagtataka. Alam na alam ni Ethan kung ano ang nasa isip nila, ngunit hindi niya inalis ang kanilang mga pagdududa, gumawa lamang siya ng daanan sa hanay gamit ang isang senadoryas. Nangunguna siya at ang iba ay nagmadaling sumunod. Pagbalik sa angkan, nagpatawag si Ethan ng isang pangkalahatang pagpupulong upang ipakilala ang kanilang mga pinakabagong elder. Ipinakita sa dalawang matanda ang mga taong hindi kasing lakas ng mga langgam. Dahil alam nilang kaya nilang patayin ang mga taong ito gamit ang kanilang hinlalaki, nagdulot ito ng matinding pagkadismaya sa matandang mag-asawa. Kahit matapos matanggap ang kalupitan ni Ethan, pinigilan nito ang kanilang mga karakter para hindi ito maipakita. Nang ipakilala ni Ethan si Andrea saka lamang nagningning ang kanilang mga mata. Nang maalala ang mga salita ni Jigo, ipinakita nila ang lubos na paggalang kay Andrea. Hinawakan pa nga ni Jillian ang kanyang balikat, binibining ikaw ang larawan ng kagandahan, parang isang anghel mula sa itaas. Hindi ko maiwasang magsisi sa araw na ang isang bulok na punk ay mag-aangkin sa iyo para sa kanyang sarili, oh ho ho ho. Namula si Andrea at umiling, ngunit nagpapasalamat ang kanyang puso ng palihim niyang sinilip si Ethan. Nagustuhan din niya ang dalawang matanda. Sila ay mga eksperto sa Radiant Stage ngunit kalmado at mahinahon, hindi tulad ng arrogant na estereotipo na alam ng lahat. Kahit walang kaalam-alam, ang lahat ng ito ay dulot ng masinsinan at matigas na disiplina ni Ethan. Nakasimangot ang lalaking tinutukoy ngayon. Bakit biglang nangungutya itong dalawang laging gumaganti ng galing nila sa Titans? At bakit sa Andrea? Paglingon niya kay Jigo, naabutan niya itong nakatingin sa ibang lugar. Wala itong kinalaman sa akin. Ngayong tapos na ang pagpapakilala, maaari nang bumalik ang iba sa kani-kanilang mga gawain. Pumalakpak si Ethan at ang 4 na nakatatanda na lamang ang naiwan. Humarap siya sa mag-asawa, kayong dalawa ang magbabantay sa Black Flame Array sa timog at sa Ice Shadows Array sa hilaga. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung paano gamitin ang mga ito. Sa pakikipagtulungan sa mga array ni na Elder Yan at Elder Lee, ang angkan ng Larsen ay hindi kailanman makakaranas ng pagkatalo. Naiintindihan. Ikinulong ni na Johan at Jillian ang kanilang mga kamay. Tuwang-tuwa si Andrea nang malaman niyang gagawing isang matibay na kuta ang bundok ng 4 na eksperto. Kahit ang pagkubkob na may 7 bahay ay hindi na niya kayang mag-alala ngayon. At saka, kumislap ang kamay ni Ethan at nag-alok ng isang Jade Sleep, dahil kayo na ngayon ang mga elder ng Larsen clan, ituturing ko kayong isa sa amin. Narito ang sikretong life and death art. Sa tingin ko ay bagay na bagay ito sa inyong dalawa. Kinuha ni Johan ang Jade Sleep, na mangha sa laman nito. Dahil alam na niya ang sasabihin nila, ngumiti si Ethan, hindi ito paraan ng paglilinang o martial art, kundi isang paraan para pagsamahin ang inyong mga kalakasan. Isang walang limitasyong paraan ng pagpapabuti. Ano? Hindi pinansin ang kanilang pagkabigla, nagpatuloy si Ethan, ang life and death art na ito ay nangangahulugan ng pagtapak sa manipis na linya sa pagitan ng buhay at kamatayan sa talim ng isang kutsilyo. Sa banggaan ng dalawang magkasalungat na puwersa, ang kapangyarihang sumisira sa mundo ay nakasalalay. Ngunit kapag nawala ang kontrol dito, ang kamatayan ay magiging ikaw. Ito ang humahantong sa sining na ito na may mas karaniwang pangalan, ang Suicidal Secret Art. Bakit ninyo ibinibigay ito sa kanila? Masyadong mapanganib iyan. Wika ni Andrea bilang pagtatanggol sa kanila. Halos maiyak ang mag-asawa. Hindi nagsinungaling si Jigo. Kailangan nating lumapit sa batang binibini kung gusto nating mabuhay. Pero umiling si Ethan, hindi kailangang mag-alala ang batang binibini. Kung ang iba ay nagsanay sa sining na ito, mas malala pa sa kamatayan ang kanilang kapalaran.
Pero nakita ko kung paano nagsasama ang sining ng apoy at tubig ng dalawang matanda, kung gaano sila kahusay na nagtutulungan. Nagagawa nilang umayon sa isa't isa ng mabilisan, nauunawaan ang puso ng isa't isa. Sa katunayan, maaaring mas naiintindihan nila ang isa't isa kaysa sa kanilang sarili. Maaaring magkasalungat ang mga katangian ng dalawa, ngunit nagagawa pa rin nilang kontrolin ang puwersang nagbabanggaan sa pagitan ng apoy at tubig. May 50% na posibilidad na magtagumpay sila. 50. Kinabahan ng mag-asawa, at napatalon sa takot si Andrea, napakaliit naman yan. Umiling si Ethan, walang sinubukan, walang napapala. Mas malaki ang panganib, mas malaki ang balik. Sigurado akong alam na alam ninyong dalawa ito. Tutal, ilang dekada na ang nakalipas nang nilabanan ninyo ang mga eksperto ng Titans. Mas garantisado ko rin na ang pamamaraang ito ay walang katapusan ang paglago. Mas malaki ang kontrol mo, mas magiging malakas ka. Balang araw, mararating mo ang punto kung saan makakaharap mo ng magkasama ang 5 banal na dragon. Nanlaki ang mga mata at hingal sa gulat ang narinig sa paligid. Ang mga Divine Dragon ng pamilyang Imperial ang pinakamalakas sa Titans. Kahit na magkatugma ang kanilang cultivation ay hindi nila matatalo ang isa, kahit man lang sa lahat ng 5. Hindi ito mga maling pangako, dahil hindi kailanman mahilig si Ethan sa mga walang kabuluhang salita. Ipinikit ni Jigo ang kanyang mga mata sa Jade Sleep, habang itinaas ang kanyang panatikong martial arts. Paano kung, halimbawa, sanayin ko ito? Elderly, bigay ito sa atin ni Katie wala Kindstone. Kaya huwag mong kontrahin ang desisyon niya. Binantayan ni Johan ang Jade Sleep, pinagmamasdan si Jigo na parang isa siyang matinding kaaway ng mag-asawa. Mahal ng dalawa ang isa't isa, ngunit dahil sa tagal na nilang nasa mundo ng pakikiplaban, halos hindi na may kakaila ang pangako ng kapangyarihan. Nang marinig ang pagbabalik ng life and death art na napakalaki, tatanggapin nila ito kahit na ikatlong pagkakataon na lang ito ng tagumpay. Paano nila narating ang ika-5 patong ng Radiant Stage kung wala silang ganitong katapangan? Kahit na hindi kailanman nawala ng malay si Jigo sa pagkakuha ng Jade Sleep. Iwinaksi ni Ethan ang kanyang matinding kasakiman, elderly, hindi ito para sa iyo. Magsasalita na ako ng prangka. Sanayin mo na, at mamatay ka na. Anong kalokohan yan? Sa talento ko, sa kakayahan ko, sa kapangyarihan ko, mas magaling ako sa kanila sa lahat ng bagay. Saway ni Jigo. Nagkibit balikat si Ethan at humarap sa dalawa. Sabik na sinusuri ng magkasintahan ang impormasyon sa Jade Sleep. Pagkalipas ng 15 minuto, mukhang natigilan sila, at namumula pa ang kanilang mukha. Nagulat at naiinip si Jigo, aba, sabihin mo nga, napakasalimuot ba ng sining na hindi man lang ninyo kayang lutesin? Ibigay mo na, tingnan mo ang matandang ito. Tama na. Wala ring maitutulong yan kahit tumingin ka pa. Sinaman siya ng tingin ni Jillian. Napayuko si Johan sa kahihiyan, hihihi. Katie wala Kindstone, saan mo ba nakuha ang dual cultivation art? Inilalagay mo kami sa alanganin. Sining ng dalawahang paglilinang. Naningkit ang mga mata ni Jigo habang nauutil. Napasigaw si Ethan, hahaha, ang life and death art ay nangangailangan ng 2 taong mas malapit sa isa't isa kaysa sa kanilang mga kamag-anak ngunit may magkaibang pamamaraan ng paglilinang. Ito lamang ang makapagpapakita ng kapangyarihan nito. Kung totoo ang iyong nararamdaman, maipapahayag ang mga ito at mamumulaklak ang mga bunga. Kung ang tanging mayroon ka lang ay pagnanasa, susunod ang kamatayan. Elderly, ikaw at ako ay mga lobo, hindi ito bagay sa atin. Ngumisi lang si Jigo. Medyo nahihiya ang magkasintahan sa puntong ito, pagkatapos ay lalong namula habang nagtitinginan. Katie wala Kindstone, hindi rin namin. Kayang linangin yan. Pinaglaruan ni Johan ang kanyang mga hinlalaki, hindi naman talaga namin ginawa ni Jillian. Yan. Tinaas ni Ethan ang kilay at nagtanong, hindi pa ninyo nagagawa yan ng ilang dekada pero nagkakasundo na kayo ng ganito. Ano pang hinihintay ninyo? Pumalakpak si Andrea, matagal na rin mula nang magkaroon tayo ng kasal sa angkan ng Larson. Pakiusap, hayaan ninyo akong ayusin ang lahat para sa mga matatanda sa isang napakagandang araw. Lalong namula ang mga mukha ng magkasintahan, nagkukunwaring mahiyain na mga teenager. Nanlaki ang mga mata ni Ethan at sumigaw, anong magandang kaayusan. Ang galing at ang clean naman yan.
Sige na nga, sanayin mo na yang arte mo. Ilabas mo na, ilang dekada ka nang nasa tabi ng isang babaeng mahal mo, pero hindi mo pa natatakpan yang magandang puwet na yan. Nakakahiya ka. Nagpaganda pa siya ng ilang dekada para sa'yo pero walang kwenta. Kaya maghanda ka na. Boom! Sinipa ni Ethan ang puwet ni Johan, ngunit hindi man lang nagalit ang matandang lalaki. Hinawakan niya ang kamay ni Jillian at umalis na tumatawa. Jillian, utos ito ni Katie Walakindstone. Wala akong ibang pagpipilian. Alang-alang sa angkan, kailangan nating tiisin ang paghihirap na ito, hahaha. Pero, inikat ni Jillian ang kanyang mga mata, ngunit umalis na nakayuko ang namumula niyang ulo. Inggit na pinagmasdan ni Andrea ang nagmamahalang magkasintahan. Humarap siya kay Ethan ng nakanguso, sinasabi mo iyan, pero hindi ka naiiba. Tumingin sa kanya si Ethan, walang malay. Tumawa si Jigo, Katie Walakindstone, hindi mo dapat sayangin. Sinaman siya ng tingin ni Ethan bago pa man siya matapos, dahilan para hindi siya magpatuloy. Kaya naiintindihan mo naman. Binibini, ginawa ko ang lahat para matulungan ka hanggang dito. Nagsimulang maghanap si Jigo sa ibang lugar. Bigla na lang, sinimulang purihin ni Sam si Ethan, Katie Walakindstone, pakibigyan din ako ng art. Ako. Hindi ba't binigyan kita ng mga kasanayan sa pagpino? Tanong ni Ethan. Napakamot ng ulo si Sam, hahaha, ngayong nabanggit mo na. Pero isa muna akong cultivator, bago ang isang alchemist, isa na may pangarap ng kadakilaan. Sige, naiintindihan ko. Nag-alok si Ethan ng isang jade sleep, hindi ako masyadong mahilig sa mga lason, pero dahil kasama kita, sisiguraduhin kong ibibigay ko sa iyo ang nararapat sa iyo. Ito ang isang high-profound ranked martial art, ang 99's Fantasy Palm. Naglalaman din ito ng formula para sa paggawa ng 81 pinakakakaibang lason sa mundo. Bukod sa napakaraming uri ng pag-atake gamit ang palad, mayroon din itong 81 lason, bawat isa ay may 81 baryasayon. Ang bawat pagbabago ay umaayon sa sinumang tao, sa anumang kapaligiran, na patuloy na nagbabago. Sa madaling salita, ang tanging lunas ng lason ay kung aalisin mo ito mismo. Kaya ito ay pinangalanang, Panginoon sa buhay at kamatayan. Kunin mo na at umalis ka na. Tinanggap ni Sam ang jade slip nang nanginginig ang mga kamay at matalim ang tingin, mas mataas ito kaysa sa rainbow cloud palm. Walang kapantay. Hihihi. Katie Walakindstone, napakagaling at napakadakila mo. Alam kong tama ang pinili kong sumunod sa iyo. Tigilan mo na ang pambobola, siguraduhin mo lang na gagawin mo ang lahat para sa mga gawain mo. Tinabig siya ni Ethan paalis. Hinaplos ni Jigo ang kanyang baba. Anong meron ngayon? Kaliwat kanan ang pag-aabot ni Katie Walakindstone ng mga kayamanan. Kalimutan mo na ang kakaibang pares, binigyan pa niya si Sam ng isang salita ng pagmamakaawa. Dapat ba akong magpakasaya at magpakyot hanggat maaari para makuhanan si Katie Walakindstone ng ilang magagandang bagay? Pero umiling siya sa huli. Alam na alam niya kung kailan dapat huminto. Mas mabuting gawin ito pagkatapos niyang sanayin si Wraith Art na mauna sa pag-pick. Pero may biglang sumigaw mula sa labas ng Skyland Mountain, kapatid, bumisita ako. Tumaas ang kilay ni Ethan at umiling matapos malaman kung sino iyon. 218. Tinapos ni Ethan ang pagpupulong sa pamamagitan ng pakikipagkamay, na nagpagulo sa mga matatanda. Wala siyang balak na ipakita sa mundo ang mga eksperto ng angkan ng Larson. Humarap siya kay Andrea nang nakangiti, binibining-binibini, nais kong malugod mong tanggapin ang ating pinarangalan na panauhin. Walang ideya si Andrea kung sino ang dumaan, pero dahil gusto ni Ethan na pumunta siya, masaya siyang pupunta. At syempre, dahil isa siyang batang binibini, may papel siyang dapat gampanan. Itinaas ni Andrea ang kanyang maliit na kamay at marahang nagsalita, Katie Walakindstone, tulungan mo ako sa ating panauhin. Inikat niya ang kanyang mga mata, hindi siya isang may kapansanan na 70 taong gulang na babae, anong tulong? Gayunpaman, sa kalokohang kahilingang ito, hindi nagngingit-ngit si Ethan para hindi matanggap ang pag-aasar ng maamong binibining ito. Kaya hinawakan niya ang nakaunat na braso nito. Hindi kailanman sumagi sa isip ni Ethan ang paggawa ng ganoong bagay. Ngunit ngayon, natuklasan ni Ethan na medyo gumaan na ang kanyang ugali. Lalo na sa kaso ng batang binibini, kung saan madali siyang sumuko.
Nako! Paano pa ako magiging demonic emperor? Nagmura si Ethan pero hindi naman ganoon kagalit, medyo masaya naman talaga. Parang nasisiyahan sa sandaling iyon. Sumulyap si Andrea sa napilitang si Ethan at humajijek ng matamis. Bumaba ang dalawa, nilampasan ang mga hanay, at bumaba sa bundok. Ang sumalubong sa kanila ay isa pang bundok, mas angkop na sabihin, isang bundok na kasing laki ng isang tao. Nanlaki ang mga mata ni na Andrea at Ethan. Hindi dahil sa paghanga sa kahangahangang kilos ng bagong dating, kundi dahil sa pagkilala. Sa katunayan, siya ang kapatid ni Ethan na labis niyang nagustuhan. Natigilan sila dahil, paano naman kaya tumataba ng ganito ang isang tao? Opo, Ginoo, ang lalaki. Sa harap nila ay ang ikatlong prinsipe ng imperyo, ang kanyang sinumpaang kapatid na si Charlie. Ang lalaki ay tila isang tunay na pader na nakaharang sa paningin ng dalawa, nakataas sa dalawang makakapal at nanginginig na mga binti. Maaraw at mainit ang araw ngayon, ngunit basang-basa ng pawis ang ulo ni Charlie, at patuloy na pinagpapawisan. Kapatid, sa wakas ay dumating ka na. Muntik ko nang. Hindi ko na kaya. Hingal na sabi ni Charlie, pinupunasan ang kanyang ulo ng paulit-ulit gamit ang isang panyo, ngunit pagkaraan lamang ng ilang segundo ay basang-basa na ito. Nagmadaling ibalik ito ng katulong. Sa kanyang kanan ay isa pang pamilyar na mukha ni Ethan, ang Jade Flute Divine Sword, si Levi. Dahil matagal nang sumuko sa lalaking disipulong ito, pinagmamasdan ni Levi ang apat na hanay ng mga nasa ikalimang baitang ng may gulat at pagkamangha. Ang dalawa ay nangunguna sa 20 elder na nakadamit dilaw. Nakausli ang kanilang mga dibdib, ang kanilang mga kilos ay puno ng kapangyarihan. Mukha silang hindi mga utusan ng ikatlong prinsipe, mas mukhang mga gwardya. Nanginig ang mukha ni Ethan nang makitang basang-basa ng pawis si Charlie at bumaantong hininga, nako naman. Kasalanan mo kung bakit ka tumakbo papunta rito, mataba. Masisisi mo ba ako? Hindi sana ako naglakas loob kung hindi dahil sa utos ng ama ng imperyo. Bumaantong hininga ang mataba at nagsimulang pepeyan ang sarili gamit ang kanyang kamay, bilasan mo at dalhin mo ako sa bundok. Masyadong mainit dito. Sa sandaling iyon, humigit kumulang 10 tao ang lumapit sa kanya upang buhatin siya matapos ang isang mahirap na pagsisikap, at sunod-sunod na hakbang ang ginawa niya. At bawat hakbang ay nag-iiwan ng malalim na marka. Hindi eksperto ang mga katulong na ito, nasa condensation stage pa lang. Pero nang makita kung paano sila dumaranas ng pinakamasamang panahon sa kanilang buhay na dala ang mataba, bumulong si Ethan, mataba, mas mataba ka na naman. Huwag mong sabihin yan. Masama ang loob ng amang imperial. Sa tuwing nangyayari yon, inilalabas niya ang sama ng loob niya sa akin at iniiwan akong nagdurusa. Masyado akong stress para kumain o uminom pero sa susunod na malaman ko ay umaabot na ako sa 400 kilo ang timbang ko. Nako, ang tindi. Napabuntong hininga siya sa bawat pagpalo niya sa kanyang tiyan. Ang ginawa niyang ito ay nagpatigil-tigil sa mga lalaking nasa ibaba niya. Naglalangit-ngit ang kanilang mga nakabaluktot na likod. Hindi na nakatiis si Andrea na tumingin pa kahit isang segundo. Hindi nakapagsalita si Ethan. Hindi ka kumakain dahil sa stress pero tumaba ka pa rin ng sobra. Gaano ka kaya katataba kung masayahin ka? Gaano karami ang kakainin mo? Isa kang tunay na kahanga-hanga. Umiling si Ethan at bumaantong hininga. Tumawa ang mataba, salamat, pero pareho lang kayo. Tayong magkakapatid ang kababalaghan ng mundo. Lumubog ang loob ni Ethan, nagyayabang ka ba o nagpapanggap na mas maganda ka kaysa sa akin? Kaya't inilipat ni Ethan ang kanyang target kay Levi, Mr. Fang, matagal na panahon na. Wala ka bang pakialam kung ano ang mangyari sa mataba na ito? Hindi kahit kaunti. Kasabay ng isang tamad na pagkaway, ngumiti si Levi, ang isang marangal na tao ay may marangal na mga katangian. Umikot ang mga mata ni Ethan, iniisip ko kung bakit ganito kaagresibo ang mataba na ito nang hindi iniisip ang mga kahihinatnan. Lahat ng ito ay dahil hinihikayat ito ng kanyang amo. Tunay nga, kung ang base ay baluktot, ang itaas ay sira. Siya nga pala, Ethan, lagi kang nanggugulo nitong mga nakaraang araw, at nagkakagulo sa buong Titans. Tiningnan siya ni Levi, pero naiintindihan naman yan. Hindi ka mabubuhay nang hindi lumalayo sa plano. Maaaring wala sanang Larsen clan ngayon kung hindi dahil sa pakikialam mo.
Nakataas ang kilay ni Ethan at tinitigan siya ng matagal, pakiramdam niya ay may ibang kahulugan ang mga sinabi nito. Pero sa halip na magpatuloy, tumawa siya, pag-usapan natin sa loob. Pagkatapos ay nagsimula siyang lumipad pataas sa Skyland Mountain. Dahil sa nakitang napakabagal ng daan, binuhat siya ni Levi kasabay ng isang alon. Nawalan ng gana ang mga katulong at bumagsak sa lupa sa labis na kaligayahan. Nagmura sila, mapapatay tayo sa pagdadala ng sumpa mantika na iyan. Kung tungkol naman sa mga matatandang nakasuot ng dilaw, sumunod din sila. Isinama rin nina Ethan at Andrea ang mga pagod na katulong. Sa wakas ay nagkaroon ng oras ang mga katulong na huwag ng alalahanin ang bigat. Sa tuktok ng Skyland Mountain, ang mataba ay nagpupunas ng pawis sa ilalim ng isang pavilion. Si Levi ay nasa gilid, nang may kahinahunan at kagandahang asal. Nang makita si Ethan na paparating kasama ang mga katulong, sinenyasan siya ng mataba, bilasan mo at paypayan mo ako. Umiling ang mga katulong at nagsimulang magtrabaho ng husto sa tabi ng mataba. Ngayon ay sa wakas ay naramdaman na rin ng mataba ang sarili, paminsan-minsan ay humagulgol siya bilang pasasalamat. Umiling si Ethan, hindi naman ganito ang mataba na ito, 3 taon na ang nakalilipas. Bakit bigla na lang siyang naging bastos? Ano nga ba ang tunay niyang ikinagulat, bakit hindi sama-sama ang mga matatanda sa mga katulong? Itinuro ni Ethan, Fatty, hindi ba't sa iyo rin sila? Bakit sila nakatayo lang at walang ginagawa? Paano sila naging ganito? Alam mo ba kung ano ang kanilang cultivation? Nanlaki ang matabang mga mata. Kumurap si Ethan, malalim na langit. Oo, mga eksperto sa profound heaven. Paano ko sila napapagawa ng ganoong bagay? Nakakahiya iyon para sa kanila. Matuwid na nagsalita ang mataba. Naisip din ni Ethan. Naalala niya kung paano niya madalas iniinsulto ang mga eksperto sa Radiant Stage kapag tinatawag niya sila ngunit hindi niya sila hiniling na magtimpla ng tsaa para sa kanya. Masyado lang itong labis. Wala siyang nakitang saysay na igalang ang sinumang walang silbi ang talento. Hindi ba ako isang taong gumagalang sa mga talento at lubos na ginagamit ang kanilang mga kakayahan? Hahaha, malamang hindi. Dahil lagi niyang tinitingnan ang iba ng may mapangot siyang tingin at hindi kailanman nagpapakita ng anumang respeto. Sa bagay, sino nga ba sa mundo ng mga mortal ang karapat-dapat sa respeto ng demonic emperor? Umiling si Ethan, sa iba't ibang katayuan, iba't ibang saloobin. Nang sandaling iyon, nahirapan si Fatty na lumapit sa kanya at ngumiti, kapatid, sa totoo lang, ang mga eksperto sa profound heaven na ito ay hindi akin, kundi sa iyo. Akin. Hindi rin tama yan. Katie, wala ka lang ng angka ng Larsen. Paano sila magiging iyo? Ang ibig kong sabihin ay mga matatanda sila na inialay ng aking amang imperial sa angka ng Larsen. Nakatanggap lang ang iyong angka ng regalo na nahulog sa iyong kondangen at malapit na ang kanilang pagsikat. Masaya ka ba? Hihihi. Tumawa ang mataba sa natulalang mukha ni Ethan. Nagningning sa tuwa ang mga mata ni Andrea, lahat sila ay magiging pag-aari ng angka ng Larsen. Bago pa niya lubos na matamasa ang Reg along 20 elder ng Profound Heaven, mahinang nagsalita si Ethan, taba, kahit ipagkaloob sa atin ng emperador ang mga elder ng Profound Heaven na ito, kailangan muna nating tingnan kung angkop sila para sa angka ng Larsen. Walang kaalam-alam ang mataba sa kanyang pinagsasabi. Ang angka ng Larsen, isang angka na nasa 3 antas, ay biglang nagkaroon ng 20 eksperto sa Profound Heaven at tiyak na matutuwa sila. Kahit ang isang angka na nasa 3 antas ay sasayaw na at magpapasalamat sa emperador ngayon. Kaya bakit ba ang lamig ng loob ng Ethan na ito, at sinubukan pa niya silang tanggihan? Kung alam lang niya na may 3 Radiant Stage expert si Ethan, malamang babawiin niya ang 20 elder ng sandaling iyon. Nako, nakakahiya naman. Mayroon tayong mga eksperto sa Radiant Stage, kaya syempre tatanggihan natin ng husto ang ilang eksperto sa Profound Heaven. Hindi pa kasama rito ang mga matalim na tinitigan ni Levi si Ethan. Naglakad si Ethan sa harap ng mga matatanda at sinuri sila. Natuklasan niyang medyo malalakas sila, ngunit walang kapansin-pansin, habang nakikita rin niya ang matinding pagmamalaki. Yung tipong nagpapahiwatig na, kung pangalawa ako, walang mangangahas na sabihing sila ang una. Kumunat ang noo ni Ethan, ano naman ang dapat ikapagmayabang kung wala ka naman sa Radiant Stage?
Habang naglalakad, nagsalita siya, sa ngayon, kayo ang mga elder ng Larsen clan. Ako ang Katie, wala, si Ethan. Dapat ninyong sundin ang lahat ng aking mga tagubilin, maliban sa batang binibini. Humph, may pakialam ba sa akin ang isang maliit na Katie, wala? Kakaiba talaga ang angkan ng Larsen. Reklamo ng isa sa kanila bago pa matapos si Ethan. Biglang nanlamig ang mukha ni Ethan. Nagkibit balikat si Andrea at inikot ang kanyang ulo, hindi man lang interesado sa kanilang kapalaran. Walang mayabang na elder sa angkan ng Larsen, kahit isa. Iyon ay dahil ang lugar na ito ay may tirahan ng isang mas mayabang at mas mayabang na Katie, wala. Maaari mong masaktan ang sinuman sa angkan ng Larsen, ngunit naway tulungan ka ng Diyos kung tatapakan mo ang mga paa ng Katie, wala. Humph, ang iyong libing. Mag-isa ka na ngayon. Walang tatalo sa kapangyarihan ni Ethan dito. Wala silang kaalam-alam sa bakal na tuntuning ito, ngunit gagawin pa rin nila ito kahit alam nila dahil dumating sila sa dakilang utos ng emperador. Ngunit, tiyak na isinugol nila ang kanilang buhay sa puntong ito. 219. Sino ang nagsabi niyan? Humakbang kayo pasulong. Naglibot si Ethan sa grupo ng may mapanuring tingin. Isang payat na matanda ang gumalaw, at ngumisi kay Ethan, Humph, ang sanggit mo namang batang yan. Pa! Agad na pinusposa ni Ethan ang lalaki, dahilan para madapa ito, si Katie, wala Kindstone ang para sa iyo. Kay kayo. Natulala ang matanda, sa sobrang galit ay hindi man lang nakapagsalita ng malinaw. Kalimutan mo na ang pagiging eksperto niya sa Profound Heaven, dahil lang sa edad niya, ang pagtanggap ng sampal mula sa isang batang walang hiya ay isang malaking kahihiyan. Umakyat ang dugo sa ulo niya at sinugod si Ethan, ikaw na bastos, akala mo ba magaling ka? Tuturuan kita ng leksyon dahil sa pangahas mong pag-angat ng kamay mo laban sa isang gwardya ng imperyo. Ngunit pagkatapos ay umungol siya at nanlalabo ang kanyang mga mata. Lalong humina ang kanyang paghinga at tuluyan ng yumuko ang kanyang ulo. May butas na naman sa dibdib niya ang kamao niya. Sinulyapan ni Ethan ang drocky niyang kamay, isang kahangahangang likhang sining. Napasinghap, gulat na pinagmasdan ng ibang mga elder si Ethan. Paano nagawang patayin ng batang ito na may 5th layer ng bone tempering ang isa sa kanila ng ganoon kadali? Napasigaw si Andrea at tinakpan ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ng mataba at sinabing, kapatid, alam kong kahanga-hanga ka, pero ipinagkaloob sa iyo ang mga ito. Hindi mo sila basta-basta mapapatay. Nanginig ang mga mata ni Levi, habang pinagmamasdan si Ethan ng may mas mausisang tingin. Maraming narinig na chismis ang banal na dragon na ito tungkol kay Ethan, ngunit ang makakita ay paniniwala. Dahil sa simpleng cultivation ni Ethan, ang mga nagawa niya laban sa mga mas matataas sa kanya ay nagdulot ng pagkagulat sa mga tao. Kumunat ang noo ni Ethan at hindi pinansin ang kakaibang tingin ng kalaban habang lumalaki ang hinala sa kanyang isipan. Ang lalaking ito ay malinaw na nasa Profound Heaven stage, ngunit ang kanyang bilis at lakas ay mahina. Plano sana niyang gawing halimbawa ito para sa iba pa sa kanila, sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya ng matinding sugat. Ngunit nauwi ito sa pagkamatay niya. Parang siya ay nakapikit, ang mga mata ni Ethan ay bahagyang nagningning na kulay asul, naglabas ng isang maikling saklaw na soul scan upang suriin ang mga kumikilos na elder na ito habang nagtatago mula sa atensyon ng Jade Flute Divine Sword. Totoo nga, ang mga lalaking ito ay nagkukunwaring mga eksperto sa Profound Heaven, habang ang kanilang kapangyarihan ay malayong mas mababa sa hangganan. Katulad ng 4 na porter ni Queen Lee sa Drifting Flower City. Kung kailangan mong tukuyin ang kapangyarihan ng mga lalaking ito, magiging peke silang mga eksperto sa Profound Heaven. Pero ang peking entabladong ito ay para lamang sa isang eksperto sa Radiant Stage, habang ang lahat ng iba ay hindi nakakaalam ng pagkakaiba. Sa madaling salita, mga props lang ang mga ito. Bumantong hininga si Ethan at sumigaw, Fatty, niloko mo ako. Hindi sila mga eksperto sa Profound Heaven. Dinalhan mo ako ng mga peke. Alisin mo na lang sila. Sumigaw si Fatty, alam mo ba? Tumigil ka na nga. Hindi naman ako bulag para hindi makita ang isang tunay na eksperto sa Profound Heaven mula sa isang peke.
Matalim na sabi ni Ethan, gusto mo ba akong makitang mawala ng malay kung makakaharap ko ang ibang mga bahay kasama ang mga peking eksperto sa Profound Heaven na mga tuta lang ng bone tempering. Napakamot ng ilong ang mataba sa hiya, para lang magmukhang ordinaryo ka. Kapag nakita ng iba ang 20 lalaking ito, matatakot sila. Huwag mo na akong kalokohan, at sabihin mo na agad sa akin. Saan mo nakuha ang mga weirdong yan? Tahimik na napakamot ang mataba sa kanyang mukha. Tumawa ng mahina si Levi, hayaan mong ipaliwanag ko. Ang kanilang mga talento ay kakaunti, mga gwardya ng imperyo na may maliit na pagkakataong makapasok man lang sa Profound Heaven stage. Hindi man lang sila makatanggap ng 2 tama mula sa isang tunay na eksperto sa Profound Heaven kahit na makapasok sila rito. Kaya ang pamilya ng imperyo ay may proyektong palakihin ang marami sa mga taong ito upang maging mga eksperto sa Profound Heaven sa pamamagitan ng mga tableta. Ngunit nabigo ito. Mayroon silang anyo ng isang eksperto sa Profound Heaven ngunit wala silang kapangyarihang suportahan ito. Pero gaya ng sabi ni Charlie, kahit ang mga kagamitang ito ay may gamit. 2 dekada na ang nakalilipas, malapit ng salakayin ni Quanrong ang Titans. Natakot ang kanyang kamahalan sa digmaan, nawalan ng kanyang mga nasasakupan at kayamanan at itinulak ang 10,000 peking eksperto sa Deep Heaven sa mga frontline, na siyang dahilan kung bakit tinakot ang mga Quanrong. Hahaha, dapat mong hanggan ang karunungan ng kanyang kamahalan. Nanginginig ang mukha ni Ethan habang nakamasid ng walang masabi. Hindi nakakapagtaka na siya ang pinakamahina sa 1,000 mahabang kasaysayan ng imperyo. Wala siyang ginagawa, nagpo-post lang siya. Bagamat kinailangan niyang aminin, ang paghahalo ng kasinungalingan at katotohanan ay isang mapanlikhang taktika. Ngunit wala itong silbi sa isang digmaan sa pagitan ng mabahay. Tumingin si Ethan sa mga peking eksperto, saka bumantong hininga, Fatty, kapag nagbigay ka ng isang bagay, siguraduhin mong may silbi ito, ha? Kahit 10 tunay na eksperto sa Deep Heaven ay kayang-kaya. Ano, 10? Wala tayong nakuha. Sumisigaw ang mataba, parang isang kuripot na nanghihikayat, bro, ang mga tunay na eksperto sa Profound Heaven ang creme de la creme sa kahit anong angkan. Paano sila madaling mapalaki? Ang Veiled Dragon Pavilion ay may 9, at sa 12 sa Hell Valley, 6 ang napatay mo. Kulang din sa kanila ang ating pamilya ng imperyo. Walang maibibigay ang ama ng imperyo. Nagkibit-balikat si Ethan, kung gusto niyang magbigay ng kahit ano, hayaan mo siyang magbigay ng isang bagay na totoo. Hindi lang mayabang ang mga peking ito, nagpo-post pa sila sa harap ko. Kunin mo sila pabalik. Malabong mangyari yan. Paano natin malalabag ang isang utos ng imperyo? Kung gagawin mo talaga ito, hindi ko kayang pasanin ang responsibilidad. Hindi rin matitinag ang ama ng imperyo. At saka, humarap si Fatty sa mga peking matatandang iyon at sumigaw, kayo rin. Kapag bumalik kayo, matutamba kayo. Agad silang lumuhod, nagmamakaawa. Pero umiling pa rin si Ethan, nahihirapang tanggapin, wala silang kakayahan. Kapag nandito ka, syempre magmamakaawa sila, pero kapag umalis ka na, babalik sila sa kanilang kay-abangan. Naiintindihan ko, kapatid. Huwag kang mag-alala, iwan mo na sa akin yan. Minura sila ng mga matataba, kayong grupo ng mga walang kwentang walang hiya, ipinagkaloob kayo sa angkan ng Larsen bilang mga elder at dapat ninyong sundin ang mga patakaran nito ng may kamalian, lalo na ang mga utos ng Katie wala. At sino kayo para tumagi? Isa lamang kayong grupo ng mga peke. Para sabihin ko sa inyo, ang kapatid ko na ito, ang Katie walang si Ethan, ay nakipaglaban sa Hell Valley, sumipa sa Drifting Flowers Edifice, sumuntok at naninira ng kahit sino mula sa 7 bahay. Ang bilang ng mga elder ng Profound Heaven mula sa 7 bahay na sakop niya ay mahigit 10. Siguro nagtataka ka, paano siya buhay pa? Kapangyarihan. Kung taglay mo ang kapangyarihan niya, syempre lalabanan mo siya. Kung wala, mas mabuting makinig ka na lang o kaya'y mamatay ka na lang. Ang masiglang pananalita ng mataba ay gumana at ang mga peke ay gulat na pinanood si Ethan. Ni minsan ay hindi nila inisip na ganito kahalimaw ang batang ito, para hayagan na hamanin ang 7 bahay.
Hindi nakakapagtaka na kumilos siya ng napakataas at makapangyarihan sa kanila, nang ahas pa siyang patayin ng isang ipinagkaloob ng emperador. Ang pagiging makapangyarihan ng Katie wala ng angkan ng Larsen ay tila may bisa. Noon pa man ay nakatira na sila sa palasyo at walang alam sa mga kahangahangang gawa ni Ethan. Kaya agad silang yumuko sa gitna ng paos na pananalita ni Fatty. Siyempre wala silang kwenta kumpara sa isang taong may kapangyarihan. Anong karapatan nila para magpanggap pa rin na matapang? Napuno ng emosyon si Andrea, ngunit mas pinanood niya si Ethan ng may kagalakan. Ano sa tingin mo, kapatid? Makikinig sila ngayon. Ubo, ubo. Hindi pinansin ng nakangiting mataba, nagkunwaring ubo si Ethan at inilabas ang kanyang dibdib habang kinakausap ang mga peke, dahil ipinagkaloob sa inyo ng kamahalan, at dahil nakikita ko kung gaano ito kahalaga sa ikatlong prinsipe, tatanggapin ko, kahit na nag-aatubili, ang mga peking eksperto ng Deep Heaven. Tuwang-tuwa ang mga mataba, pati na rin ang iba. Tapos na ang kanilang misyon, at hindi na sila papatawan ng parusa ng emperador. Gayunpaman, naging mabigat ang tono ni Ethan, kailangan mong sumunod sa mga patakaran ng Larsen clan kung mananatili ka. Una, ang pinakamahalaga sa lahat, ako lang, ang Katie wala na si Ethan, ang maaaring magpasikat. Sino mang manggahas na magpasikat sa harap ko ay mapuputol ang buhay niya. Napanganga silang lahat, paano naging patakaran iyon? Dumilimat ng inig ang mukha ng mataba, binibining Larsen, talagang walang hiya ang pamamahala ng angkan ng Larsen. Umiling si Andrea at hinawakan ang bibig, ngunit sumakit ang kanyang tiyan dahil sa hirap na pigilan ang pagtawa. Hindi nakapagsalita ang mataba. Pangalawa, kapag nasa labas ka ng angkan, ako ang una at pangunahing nagpapasikat, at kapag ikaw na ang gagawa nito, tiyak na mas mababa ito sa akin. Ang hindi pagsunod ay nangangahulugan ng kamatayan. Napahawak silang lahat sa kanilang mga noo. Ito ba ang angkan ng Larsen? Ganito ba ang kilos ng kanilang Katie wala? Napakahirap talagang unawain. Ito ba ang tinatawag ninyong mga patakaran? Tumawa ng malakas si Andrea kaya't nahiga siya sa mesa. Tinapik ng mataba ang kanyang matabang pisngi nang walang magawa at pinanood ito ni Levi na abala. Pangatlo, patuloy Ethan, sundin mo ang bawat utos ko nang walang pag-aalinlangan. Kapag sinabi kong pumatay ka, susunod ka. Kung hindi, kamatayan. Nanginig sila nang makarating siya sa puntong ito at tumango. Maaaring pumayag na sila, pero nakita ni Ethan ang pagdududa sa kanilang mga mata. Para sa isang taong tulad ni Ethan, ang pagdududang ito ang nagpapatunay sa mga problemang darating. Nagbiro si Ethan gamit ang una niyang dalawang patakaran para lang maging peke ang seguridad. Habang ang pangatlong patakaran naman ay para subukan ang mga ito. At sa nakita niya, ang ikatlong tuntunin ay tinanggap ng may kaunting pag-aatubili. Kung talagang ipinagkaloob ang mga ito ng emperador, iuutos sana sa kanila ng huli na sundin ng buong buo ang angkan ng Larsen. Kaya dapat sana ay agad na natanggap ang ikatlong tuntunin. Ngunit nag-atubili sila. Pinatunayan nito na mayroon silang ibang layunin sa pagpunta rito, at ang biglaang panuntunang ito ay ikinagulat nila. Nagpakita si Ethan ng isang tusong ngiti, kayo na ang mga elder ng Larsen clan. Dadalhin kayo ngayon ng Grand Elder. Elder Lay. Humarap si Yuntay kay Ethan at ikinuyom ang mga kamay, Katie wala Kindstone, utos mo. Ito ang mga matatandang ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Sila ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga. Kailangan mo silang alagaan ng mabuti. Ngumisi si Ethan ng may masamang tingin. Natuwa si Yuntay na maraming eksperto ang sumali. Ngunit ang mabuting pag-aalaga ni Ethan ay naglarawan ng napakalinaw na imahe kung ano ang intensyon ni Ethan tungkol sa mga peking ito. Upang hindi sila hayaang gumala at upang bantayan sila. Tumanggaw si Yuntay at tiningnan ang mga matatanda ng may seryosong tingin. Nakalulungkot na nagkamali ang mga matatanda na ligtas na sila ngayon, dahil nakapasok na sila sa angkan ng mga Larsen, gayong sa katunayan ay mahigpit silang binabantayan. Higit pa rito, hindi alam ng mga mataba o ng sino mang naroon na mangyayari ito. Pagkatapos ay nakita ng mga mataba si Ethan na bumalik sa pagkakaupo sa pavilion kasama niya at ng iba pa. Kapatid, bukod sa ikatlong tuntunin, ang unang dalawa ay magpapapatay sa akin.
Tinapik ni Fatty ang balikat ni Ethan habang tumatawa. Same time na nagsalita si Ethan, kung wala ang dalawang ito, paano magkakaroon ng ikatlong panuntunan, hahaha. Sumama si Fatty, iniisip na ang unang dalawang patakaran ay para itatag ang prestihiyo ni Ethan para sa pangatlo. Ngunit pagkatapos ay tiningnan niya ng seryoso si Ethan, kung gayon, damako na tayo sa usaping ito. Ang Katie wala ng angka ng Larsen, si Ethan, ang tumanggap ng utos na ito. 220. Mabuhay ang emperador. Yumuko si Andrea, habang nanatiling tahimik si Ethan, magsalita ka. Nanginig ang matabang mukha ni Fatty nang walang magawa, kapatid, ito ang utos ng imperyo. Kung titingnan mo ng may paghamak, para kang tawaging traidor at pupugutan ng ulo. Ano ba, nandito lang naman tayo. Dahil hindi naman mukhang chismis si Mr. Fang, kung hindi mo sasabihin, walang magsasabi. Bukod pa riyan, wala ring pakialam kahit sabihin mo pa. Para sa emperador na maglabas sa akin ng utos ng imperyo, ibig sabihin lang niyan ay kailangan niya ako. Paano niya ako nagawang patayin dahil lang sa mga walang kwentang bagay na yan? Nagkibit balikat si Ethan. Nawala ng masabi ang mataba, si Ethan ay talagang isang lalaking kayang makita ang kahit sino. Walang gagawin ng emperador kahit na nakahiga pa ang lalaking ito sa kama habang tinatanggap ang utos. Ngunit nasaan kaya ang dignidad ng pamilya ng imperyo kung gayon? Mapait na tumingin ang mataba kay Levi, guro, paano naging magaling ang lalaking ito? Hahaha, ang mga pambihirang tao ay kailangang tretuhin ng hindi pangkaraniwan. Kaya hindi mo kailangang pakialaman ang walang kabuluhang kagandahang asal na ito. Hinaplos ni Levi ang kanyang balbas. Bamantong hininga ang mataba, tumango na lang. Mabilis na tumayo si Andrea at sumimangot sa tabi ni Ethan. Napansin niya nang may pagkatuwa ang bagong anyo ng laging seryosong batang binibini, sa init ng ulo mo, hindi ka maaaring maging ganoon ka walang bahala sa isang mahalagang kaganapan tulad ng pagtanggap ng utos ng imperyo. Humph! Anong walang kwenta? Ano ang saysay ng pagluhod mo kung hindi? At kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang bahala. Single ni Andrea at itinaas ang baba. Tumawa si Ethan at pinuri, iyan ang ating batang binibini, tama ba? Ito ang angkan ng Larsen na gusto ni Ethan, ang pinakamahusay na angkan sa mundo. Kailangan din nilang hangarin ang langit. Paano iyon mangyayari kung bubuwagan lang sila mula sa isang dilaw na papel mula sa isang emperador? Halos umiyak na ang mataba, sinisira ni Ethan ang angkan ng Larsen. Nang pumunta siya rito 3 taon na ang nakalilipas, ang angkan ng Larsen ay napuno ng respeto at nakita ang pamilya ng imperyo ng may paggalang. Ngunit ngayon, sila ay matigas at matigas ang ulo, kahit na ang laging maingat na batang binibini ay kumikilos ng ganito. Hindi pa sila nakakarating sa bahagi upang harapin ang 7 bahay ngunit nagsimula na silang magpakita ng parehong depekto tulad nila. Kung paano kumilos ang pinuno ng angkan, ganoon din ang kilos ng angkan. At kung paano kumilos ang kanilang Katie wala ngayon, iyon ang magiging kahinatnan ng mga angkan. Umiling ang mataba, hindi na rin nag-atubiling magsalita, huwag na, utos pa rin naman yan. Diretsuhin na lang kita. Plano ng emperador na sumali ka sa esoteric debate at pababain ang Regent Estate. Ang esoterikong debate. Tumaas ang kilay ni Ethan. Tiningnan niya si Andrea, at nakitang wala rin itong kaalam-alam tulad niya. Itinaas ng matabang lalaki ang kanyang namamagang ulo at nagpakita ng isang mayabang na ngiti. Hihihi? Ang yabang mo naman dati, ang bangis mo, pero ang totoo, puro ka lang mga bastos. Ako na naman ang magmalaki. Tumawa ang mataba at nagkunwaring, ang esoteric debate ay ginaganap minsan sa isang siglo, isang pagtitipon ng mga pinakailit na angkan. Dahil ang angkan ng Larsen ay hindi man lang ikatlong uri ng angkan, isang simpleng pamatay kanyan lang sa loob ng maraming taon, normal lang na maging ignorante ka. Ganoon ba? Kung gayon, bakit iniimbitahan ng emperador ang ating maliit na angkan? Pakiusap, iulat mo sa kanyang kamahalan, ikatlong prinsipe, na matapos marinig ang iyong mga salita, si Ethan ay nakaramdam ng labis na kakulangan at kahihiyan na lumahok sa malaking pagpupulong na ito. Sabihin mo sa kanya na maghanap ng isang taong mas karapat-dapat sa kanyang atensyon.
Ipinagpag ni Ethan ang mga alikabok sa kanyang damit. Napahawak ang mataba sa braso ni Ethan dahil sa takot, huwag, kapatid. Papatayin ako ng amang imperial kapag bumalik ako ng ganito. Kasalanan ko ang pagyayabang. Sige, ilalagay ko talaga ang unang tuntunin ng angka ng Larsen sa aking dingding para ipaalala sa aking sarili araw-araw na ikaw lang ang magyayabang. Sana'y patawarin mo ang hanggal mong kapatid na ito. Umiiyak na nagmamakaawa ang mataba kay Ethan, ang kanyang mga gamit ay nawala na parang hangin. Humajejek si Andrea at umiling si Levi. Sige, ituloy mo. Pinaglalaruan lang ni Ethan ang ikatlong prinsipe. Alam niya kung kailan dapat huminto. Bumantong hininga ang mataba at hindi na nang ahas na mag-alala, kapatid, sa totoo lang, ang esoteric debate ay hindi talaga isang lugar kung saan nagtitipon ang mga piling angkan, kundi kung saan ang mga bahay ay tumataya sa kanilang karangalan para makinabang. Isa itong matedero. Ang isang angkan ay maaaring umakyat sa tuktok sa isang hakbang, o bumagsak sa kanilang mga guho sa isa pa. Maraming mga dekalidad na angkan ang mas masahol pa kaysa sa mga pangatlong angkan. Kapatid, dapat kang maging mapagmatsyag kung gusto mo pa ring umalis. Oh, bakit mo nasabi yan? Kumunat ang noo ni Ethan dahil sa pagdududa. Kasabay ng isang buntong hininga, ang berde at malakristong mga mata ng mataba ay nagningning na may malalim na titig. Ito ay nagmula pa sa pagkakatatag ng imperyo, noong panahong ang pitong bahay ay palaging nagkakasalungatan. Walang bukas na digmaan sa pagitan ng pitong bahay, ngunit walang sinuman ang handang umatras sa sinuman. Upang maayos ang mga hindi pagkakaunawaan sa kanila, ang nagtatag na emperador ng Titans ay pumirma ng isang kasunduan sa kanila. Sino mang wala pang 30 taong gulang ay maglalaban-laban upang matukoy kung kaninong bahay ang magiging pinuno ng pitong bahay. Ang mga kabataang ito ay balang araw ay kakatawan din sa kanilang mga bahay sa hinaharap. Hinulaan ng kanilang kapangyarihan ang kapangyarihan ng kanilang mga bahay sa ilalim ng kanilang pamamahala. Pamamahala. Sa makatuwid, ang pitong bahay ay hindi na humawak ng armas at ang kanilang mga hanay ay nahati. Ito ang simula ng esoteric debate. Unti-unti, parami ng paraming natatanging mga angkan na naghahangad ng kadakilaan ang sumali. Sila ay pinili ng pitong bahay at ng pamilya ng imperyo upang lumahok. Ganito nabuo ang kasalukuyang esoteric debate. Gayunpaman, gaano man karaming angkan ang sumali, ang pitong bahay pa rin ang nangunguna. Ang iba ay maglalaban-laban lamang para sa pagkakataong maging kanilang mga basalyo. Unti-unti itong nauwi sa isang kakaibang sitwasyon. Alang-alang sa kanilang reputasyon, ang pitong bahay ay hindi nakialam sa debateng ito hanggang kamatayan, habang ang mga basalyong angkan ay lumaban hanggang sa wakas para sa kanilang mga Panginoon. Sa gayon, ang mga nakaligtas ay magiging mabait na titingnan ng mga bahay, at makakatanggap din ng kanilang suporta. Habang ang iba ay magiging bundok ng mga buto para sa isa pa na matitirhan. Ang tono ng mataba ay may bahid ng pangungutya, awa, ngunit higit sa lahat ng galit. Ang pagkakaroon ng pitong bahay ay nag-alis sa natitirang mga angkan ng kanilang pagkakataong maging dakila, na nagbawas sa kanila sa mga po na maaaring maubos lamang. Ang esoteric debate na ginaganap bawat siglo ay nag-iwan sa Titans na walang tigil, ang kapangyarihan nito ay hindi kailanman umaabot sa mga bagong taas. Habang patuloy na lumalaki ang kuryente ng pitong bahay. Para sa kanya, ang pitong bahay ay cancer ni Titans. Naramdaman ni Ethan ang kanyang puot at tumango, kung gayon, ano ang inaasahan sa akin ng emperador? Talunin ng Regent Estate. Mahirap yan para sa isang bagong angkan na katulad mo. Masyado ka lang mahina. Ngumiti ng mapang-uyam ang mataba at binaliwala ang kanyang sinabi, naglakas loob ang Regent Estate na tawagin ang sarili nitong pinuno ng pitong bahay at nag-aasam na lumunin ang iba pang mga bahay dahil kahit kailan ay hindi ito natalo sa esoteric debates. Nais ng ama ng imperyo na guluhin mo ang Regent Estate at itakwil sila sa kanilang laro. Kahit sino pang ibang bahay ang kumuha ng titulong pinuno, magbibigay ito ng matinding dagok sa Regent Estate sa kanilang prestihiyo. Nang inig ang noo ni Ethan at tumingin sa matabang lalaki, gulisahin mo ako. Gusto mo bang magmukmak ako sa paggawa ng ganoon kaliit na bagay? Hahaha, kapatid, alam kong magaling ka.
Pero hindi mo sila naiintindihan. Kahit ang panghihimasok ay magiging isang mahirap na problema para sa maraming ibang tao. Tumatawa si Matabang at binigyan siya ng dilaw na laso ng seda. Ito ang listahan ng mga kalahok para sa huling esoteric debate. Tingnan mo mismo. Gulat na tiningnan ni Ethan ang mga pangalan ng mga disipulo ng 7 bahay. Lalo na't napakaraming pamilyar na pangalan. Itinuro ng Mataba ang bawat isa. Ang ika-7 pangalan, mula sa Drifting Flowers Edifice, ay malamang na pamilyar sa inyo. Kilala si Lola Benjo sa 7 bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang katapangan, siya ay masyadong mahina. Ang Drifting Flowers Edifice ang huli sa mga bahay sa huling esoteric debate. Para bang itinuturo na ito ang magiging pinakamahina sa huling siglo sa mga bahay. Tumanggaw si Ethan. Nang makita ang mga pangalan, maraming isyu ang nagsimulang magkaroon ng saysay. Ipinapakita nito ang eksaktong kapangyarihan ng bawat House Lord, na isinaalang-alang sa posibleng kapangyarihan ng bawat angkan sa malapit na hinaharap. Ang ika-6 na pangalan, Mary Woods. Napalingon si Ethan nang makita niya ito. Naku, walang kapansin-pansin ang isang palabiro at oportunistang pre-Copernican obscurantist na walang gana magsalita. Ika-5 pangalan, Sword Marquis Abode, pinangunahan ni Solfred Gian. Kumunat ang noo ni Ethan at napangiwi. Dahil nasa ika-5 si Sword Marquis Abode, nasa ika-5 rin ang kapangyarihan nito sa mga bahay-bahayan. Ang sumunod na pangalan ay nagpalaki sa kanyang mga mata. Pang-4, Veiled Dragon Pavilion kasama si Jackson at ang iba pang mga elder. Pangatlo, Hell Valley, kasama si Ricky. Pangalawa, ang grupo ni Pilking Hall na pinamumunuan ni Vicious P. King. At una, syempre, ay ang Regent Estate. Nadurog ang puso ni Ethan. Ang lahat ng kanyang mga kakampi ay nasa huli habang ang mga matataas na ranggo ay hawak ng mga tapat na aso ng Regent Estate. Hindi lamang sila mas mahina kaysa sa ulo, kundi mas mahina rin kaysa sa lahat. Nang maalala ng Mataba ang iniisip niya, tumawa ang Mataba at tinapik ang balikat niya. Hahaha, wala kang dapat ipag-alala, kapatid. Dahil sa kasamaan mo, hindi na katulad ng dati ang lakas ng mga bahay na ito. Anong ibig mong sabihin? Nagningning ang mga mata ni Ethan. Alam niyang winasak niya ang Hell Valley, pero paano naman ang Pilking Hall? Tumawa ng mahina si Fatty. Ganito ang ranggo ng huling esoteric debate dahil sa ilang kamangha-manghang mga figure na lumitaw noong panahong iyon. Ang ika-3 pwesto ng Hell Valley ay salamat sa ika-5 elder. Ang kapangyarihan ng Diamondback Ape ay nagpa-address sa ika-3 elder ng Veiled Dragon Pavilion alinsunod sa master plan ni Ricky. Kung wala ang dalawang ito, ang Hell Valley ay magiging mas mahina kaysa sa Veiled Dragon Pavilion. At saka nariyan din si Pilking Hall sa pangalawang pwesto. Dapat nilang pasalamatan si Vicious Pilking para dyan. Ang kanyang lason ay napakalaki kaya walang nang ahas na lumapit sa kanya. Kung wala siya, hindi sana nila naunahan kahit si Mary Woods. Natigilan ang mga matataba, ngunit naunawaan ito ni Ethan. Karamihan sa mga kapangyarihan ng Hell Valley at Pilking Hall ay naubos, dahil ang kanilang mga haligi ay malupit at walang awang pinatay, o winasak, mismo ni Ethan. Kaya syempre, hindi na katulad ng dati ang dalawa. Ngumisi si Fatty, maraming kilalang pangalan sa huling esoteric debate. Si Ricky, ang mastermind na ito, ay kinilala sa publiko bilang unang henyo sa 20 eksperto ng Profound Heaven sa 7 bahay na sumali sa debate. Pagkatapos ay naroon si Vicious Pilking, ang alchemist ng milenyo. Nagpakita rin si Uncle Gio ng mahusay na husay, kilala sa kanyang Purple Lightning Gold Eye. Tumanggaw si Ethan, palihim na natuwa. Mabuti na lang at si Ricky. Gio or Jackson. Mabuti na lang at si Ricky ang una niyang napatay na eksperto sa Profound Heaven, kaya naiwasan niya ang maraming sakit ng ulo sa hinaharap. Kung buhay si Ricky at nagbabalak mula sa dilim, malamang sasakit na ang ulo niya ngayon. Pero ang pag-aaksaya kay Ricky ay parang pagputol sa kapangyarihan ng Hell Valley sa kalahati. Ngayon, sa malinaw na pag-iisip, ang kanyang paglalakbay sa Blue Expanse City ay talagang napakatalino.
Tungkol naman kay Vicious Pilking, hihi, malaki talaga ang nakuha ko. 221. Ngayong nakita mo na kung saan nakatayo ang 7 bahay, kailangan mong tingnang mabuti ang iyong pinakamalakas na kalaban sa susunod na esoteric debate. Iniabot ng mataba ang isa pang dilaw na laso na sutla sa mabigat na tono, ito ang mga kinikilalang henyo ngayon mula sa 7 bahay. Ang 6 na dragon at isang phoenix. 6 na dragon at phoenix. Tumaas ang kilay ni Ethan. Napukaw ng manipis na sutla ang kanyang interes. Naalala niya na narinig niya ang titulong ito sa Drifting Flowers Edifice, nang itinago niya ang impormasyong iyon para sa ibang pagkakataon. Ngayon lang niya napagtanto na sila pala ang mga kandidato para sa mga may pinakamataas na kapangyarihan sa kanilang mga bahay sa susunod na siglo. Nagpatuloy si Fatty, ang 6 na dragon at isang phoenix ay 1,000 taon na ang nakalipas. Sa takbo ng kasaysayan, ang 7 ito ang palaging pinakamalakas na talento sa bawat debate. Gaano man kahusay ang mga disipulo ng ibang mga sekta at angkan, hindi pa rin sila maihahambing. Sa katunayan, sila ay lubhang nagkulang. Sa madaling salita, ang kinabukasan ng 7 bahay ay nasa kanilang mga kamay, ang kanilang kapangyarihan ay umaabot ng mas mataas kaysa sa kanilang hinalinhan, at bahagyang nawawala sa kontrol ng pamilya ng imperyo sa bawat henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit nagmamadali ang Regent Estate na pag-isahin ang 7 bahay ngayon. Ang anumang karagdagang pagkaantala ay magiging lubhang magastos upang makamit ang ambisyong ito, kung hindi man imposible. Tumanggaw si Ethan. Ang paglago ng 7 bahay ay hindi lamang isang salot sa pamilya ng imperyo, kundi pati na rin sa Regent Estate. Kung magpapatuloy ito, balang araw ay mahahati ang Titan sa 7, habang ang pamilya ng imperyo ay naroon pa rin at magpapakita lamang. Ngunit sa mga bahay, magbabago ang mga katayuan, at ang isa hindi na magiging pinuno ng 7 bahay. Dahil nahahati ang imperyo, ang pag-iisa ay halos hindi na makakamit muli. Same time na pinagmasdan ni Ethan ang laso ng seda. Ang Phoenix dito ay kinakatawan ng Edifice Lord ng Drifting Flowers Edifice, Ascending Ice Phoenix, at Clara. Dama po ang daliri ng mataba sa Drifting Flowers Edifice, may nagsasabing si Clara ay may kagandahang pumuksa ng mga bansa at may kahangahangang talento rin. Ipinagkatiwala sa kanya ang kapangyarihan ng Edifice Lord simula pagkabata. Dahil sa kanyang malakas na karakter, ang kanyang malungkot na disposisyon ay nagbibigay ng impresyon na dudumihan lang siya ng mga lalaki. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay totoong-totoo, na higit pa sa maraming matatanda sa 7 bahay. Nakita mo ba siya? Putol ni Ethan habang nakangiti. Bamantong hininga ang mataba, masasabi mong meron ako at wala pa. Noong 16 anyos siya, minsan akong pumunta sa Drifting Flowers Edifice. Ang magandang figure, ang kagwapuhan, ang posture, ay pawang kakaiba. Maraming taon na ang lumipas mula noon, pero naaalala ko pa rin ang tanawing iyon na parang panaginip. Sayang naman at laging natatakpan ang mukha niya. Kahit 1 buwan lang siyang nanatili, 1 sulyap lang ang ibinigay niya sa akin. Tunay ngang karapat-dapat siyang tawaging isang nagyayelong kagandahan. Ganoon ba? Pero nakita ko na siya. Tumanggaw si Ethan. Tumanggaw si Fatty dahil sa reflex, saka natigilan at sumigaw, anong ginawa mo? Nakita mo pa siya, kahit ang mukha niya. Ano pa ba ang makikita ko? Ngumisi si Ethan. Inggit na ibinato sa kanya ng mataba ang tingin habang nagmamadaling nagtanong, kumusta ang itsura niya? Nararapat ba sa kanya ang mga chismis? Hahaha, parang. Kahit diwata, immortal, o Diyosa pa siya, walang salita ang makakasagot para mabuo ang kanyang mukha. Hindi kayang abutin ng iyong imahinasyon ang lawak ng kanyang kagandahan. Muling nagpanggap si Ethan na parang likas na sa kanya. Napalunok ng matuyo ang mataba at tinitigan si Ethan. Bakit ba laging may magagandang nagawa ang lalaking ito? Ilang lalaki na ba ang nakakita sa mukha ni Clara? Hindi ko man lang nakita naman ito ng batang ito. Nagmumakmak si Andrea habang namamaga ang mga pisngi, Ethan, ganoon ba siya kaganda? Oo naman. Ang 3 araw na kasama ko siya ay patunay kung gaano katumpak ang aking paglalarawan. Tumanggaw si Ethan. Pero lalo lang nitong pinalala ang galit ni Andrea habang ang mataba ay sumisigaw dahil sa inggit, 3 araw ka bang tumira kasama niya?
Hindi ba't kinasusuklaman niya ang mga lalaki? Yan. Depende sa lalaki. Ibig kong sabihin, iba-iba ang bawat tao. Hindi mo pwedeng sabihin na dahil malamig siya sa'yo noong nagkakilala kayo, isa siyang napakagandang babae. Kuya, maaaring medyo malupit ito, pero tanggapin mo na. Kung babae ako, kahit ako ay ayaw kong makitang kasama ka. Tinapik ni Ethan ang balikat ng mataba at bumaantong hininga. Nangiwi ang mataba, at napapanganga, nako, pwede ba huwag mo akong saktan ng malalim tapos gagawin mo pang biro? Bagamat tumingkad ang mga mata ni Ethan, ang talento ni Clara ay tunay na kahanga-hanga, ngunit maaaring hindi ito kasing kahanga-hanga ng iniisip mo. Hindi niya nga kayang talunin si Quinley. Kung pareho lang ang mga 6 Dragons 1 Phoenix na ito, madali ko silang makakayanan. Napakaigo ni Ethan, pero hindi siya agad pinuna ng mataba. Dahil natalo ni Ethan ang Drifting Flowers Edifice at nakaligtas ng hindi nasaktan, may karapatan siyang magyabang. Ngayon na umubo ang walang imak na si Levi, bata, kung totoo ang iniisip mo, makakaranas ka ng malaking sorpresa sa buhay mo 5 taon pagkatapos sa esoteric debate. Oh, bakit mo nasabi yan? Tinaas ni Ethan ang isang kilay, at tumingin ng diretso sa banal na dragon. Naningkit ang mga mata ni Levi, dahil personal mo nang napuntahan ang Drifting Flowers Edifice, malamang alam mo na ang sitwasyon nila. Nakilala ko na rin ang babaeng iyon. Kahanga-hanga ang kanyang talento, ngunit ang kaguluhan sa paligid niya ay nagpahinto sa kanyang cultivation, dahilan para mahuli siya sa mga disipulo ng ibang house. Sinabi mo na hindi niya kayang tapatan si Quinley, pero hayaan mong sabihin ko ito sa iyo. Noong 20 taong gulang si Clara at nakalaban niya si Quinley, ako ang humatol. Paano sa tingin mo natapos ang lahat? Kumunat ang noo ni Ethan. Hahaha, si Quinley ay natalo ng lubusan sa isang galaw. Tumawa si Levi, nakita ko noon na ang talento ng babaeng ito ay higit pa sa talento ng isang banal na dragon. At ang mga disipulo ng ibang mga bahay ay hindi naiiba. Tumanggaw si Ethan, hindi na naglakas loob na hamakin sila muli. Bukod pa rito, dahil nabawi na ng Drifting Flowers Edifice ang suporta ni Benjo, maaari nang mag-focus ang babaeng iyon sa paglilinang. Sabi ka kung makita kung hanggang saan niya maaabot sa loob ng 5 taon. Pero malamang na mas mataas pa ang mararating ng mga disipulo ng ibang mga bahay. Inaabangan ko na ang esoteric debate sa pagkakataong ito, hahaha. Tumawa si Levi sa langit. Napasinghap si Ethan, ang kanyang mga mata ay hindi maipaliwanag. Kung may katotohanan man sa mga sinabi ni Levi, malamang na malalagpasan na ng 6 na dragon at isang phoenix na ito ang mga elder ng aking angkan sa mga panahong iyon. Makakaharap niya ang parehong antas ng kakatwang katulad niya. Tumanggaw si Fatty nang makita ang seryosong mukha ni Ethan. Sa 6 na dragon, si Mary Woods ang may forest fleeting dragon, si Alfred. Si Mary Woods ang may pinakakakaibang bilis sa mga bahay. At mas lalo pa ang kay Luban. Mabilis siyang lumilipad sa mga puno na parang hangin, wala nang buhay bago mo pa man mamalayan. Mula kay Sword Marquis Abode, ang Golden Armored Sword Dragon, si Troy. Ang Sword Marquis Abode ay isang item refining house, na dalubhasa rin sa sword arts. Si Troy Graham ay mas malakas ng maraming beses kaysa sa kanyang nakababatang kapatid na si Trent, isang tunay na henyo sa espada. Ang tanging malalim na ranggong martial art ni Sword Marquis Abode, ang 9 forms ng flowing space, ay napakasalimuot na hindi man lang ito lubos na maunawaan ng maraming matatanda sa buong buhay nila. Tapos sasabihin nila na nagawa na ito ng batang ito noong siya ay siyam, hindi ka panipaniwala. Nakinig si Ethan habang ipinakikilala sa kanya ng mataba ang bawat dragon. Nang marating ni mataba ang Regent Estate, nang inag ang kanyang mga kamay, at matalim ang kanyang mga mata. Kapatid, wala ni isa sa kanila ang makakatumba sa susunod kong sasabihin sa iyo. Ang pinakamatandang batang Panginoon ng Regent Estate, ang Panginoon ng Dragon na yumuyuko sa langit, si Timor. Huminga ng malalim para pakalmayan ang sarili, at nagpatuloy si Fatty, nakilala mo na ang nakababatang kapatid niya, si Quinley. Pero kung ikukumpara mo silang dalawa, ang nakababatang kapatid niya ay mukhang pangkaraniwan lang at ganoon din sa 5 dragon. Ito ang tunay na henyo sa mga henyo, isang kakaiba sa mga kakaiba.
At ang lalaking ito ang pinakakaunti nating kilala. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang 5 dragon at isang phoenix ay hindi niya katapat. Nanlaki ang mga mata ni Ethan, at bumilis ang tibok ng puso niya. Kanina mo lang sinabing hindi ka panipaniwala ang 5 dragon at isang phoenix, kaya nag-ingat ako, pero sasabihin mo sa akin na wala ni isa sa kanila ang kayang hamampas sa ika-6 na dragon. Anong klaseng katatakutan ang lalaking yan? Tinapik ng matabang lalaki ang balikat ni Ethan at bumaantong hininga, naiintindihan mo na ba? Kuya, hindi ganoon kadaling makialam sa Regent Estate kaya ng iniisip mo. Bukod sa mga kakatwang ito, ang tinatawag na demonyong si Ethan na pinag-uusapan ng lahat ay may kulang. Nakapikit at huminga ng malalim si Ethan, huwag kang mag-alala. Sa susunod na esoteric debate makalipas ang 5 taon, makikita mo ang isang bagong-bagong angkan ng Ethan at Larson. Pero una, may ilang bagay na nangangailangan ng agarang atensyon ko. Umaasa ako na mapapanatili ng pamilya ng Imperial ang kaligtasan ng angkan ng Larson pansamantala. Nagniningning, mataba, at nagkatinginan si Levi habang nakangiti at tumango. Magpakatatag ka, kapatid. Magsanay ng mapayapa at maghanda para sa esoteric debate. Ipaubaya mo sa amin ang kaligtasan ng angkan ng Larson. Gayon din, kung mamumukod tangi ka sa esoteric debate, gagamitin ng ama ng Imperial ang pagkakataong ito para iangat ka sa ranggo ng Noble House. Kung gayon, mas mahihirapan ang Regent Estate na hawakan ka kapag kailangan muna nitong dumaan sa pamilya ng Imperial. Nangako ang mataba sa pinakamahalagang pangarap ng ibang angkan, ngunit ipinagkatiwala rin sa kanya ang isang muntik ng misyong magpakamatay na gugustuhin ng sinumang angkan. Tumangaw si Ethan at bumaantong hininga. Ang kapalaran ay palaging pinapaboran ang matatapang. Sa gitna ng panganib, may pagkakataong magagamit. At ang esoteric debate na ito ang pinakamagandang pagkakataon ng angkan ng Larson na direktang sumugod sa buwan. 222. Ipinaliwanag nilang dalawa ng mabuti ang lahat kay Ethan bago umalis. Nang makita silang umalis, nagningning ang mga mata ni Ethan, binibining binata, tipunin ninyo ang lahat. Panahon na para pumunta tayo sa Rockland City. Tiningnan siya ng malalim ni Andrea bago tumango. Hindi nagtagal, nagtipon silang lahat, maliban sa dakilang matatanda, na nagbabantay sa mga bagong dating. Naupo sina Andrea at Ethan sa mga pangunahing upuan, tinatanaw sila habang ipinapaliwanag ang sinabi ni Fatty. Kahit nagulat, lahat ay seryoso ang mukha. Napakalaki ng tungkulin ng pamilyang Imperial. Gusto nilang ang bagong angkan na ito, na wala pang isang dekada ang tanda, ay lumaban sa 7 angkan na may pamana na 1,000 taong gulang, bawat isa. Kalokohan lang to. Kahit si Jigo ay nakasimangot. Elderly, nakatira ka pa rin sa Regent Estate hanggang ngayon. Ano sa palagay mo ang tsansa ko kay Timor? Tanong ni Ethan. Umupo naman ang iba, hinihintay ang sagot niya. Umiling si Jigo, wala naman. Nanlaki ang mga mata ng iba, tumalon ang kanilang mga puso, at kumunat ang noo ni Ethan. Walang dad ang maaasahan ang pagtatasa ni Jigo, na lalong nagpagulat kay Ethan. Matandang Lee, hindi mo namamahala si Katie wala Kindstone. Saan ka ba nakakita ng ibang bone tempering cultivator na nakapatay ng 12 eksperto sa Profound Heaven sa Titans? Sinasabi mo bang may respeto pa rin ang twerp na si Timor sa ating dakilang Katie wala Kindstone? Humajejek si Jillian bilang pambobola. Pero, sinaman siya ni Ethan ng tingin, ate, walang lugar ang pagsisinungaling dito. Seryosohin mo naman ang bagay na ito, kung hindi ay ituturing kung parang pagnanasa ko na lang ang pagkamatay ko. Agad na tinakpen ni Jillian ang kanyang bibig. Ramdam niya ang lamig sa tono ng pananalita ni Ethan. Kinilabutan din ang iba dahil dito. Ang karaniwang galit at nakakainis na si Ethan ay alam na dapat maging maingat sa mga mahahalagang oras. Ang kanyang ginawa ay umani ng paghanga mula sa kanila. Hindi siya yung tipo ng taong naimpluwensyahan ng mga mumurahing salita ng pambobola, na nagpapakalma kapag ito ay lubhang kailangan. Lihim na sumang-ayon si Jigo, Katie wala Kindstone, para maging prangka, hindi nakita ni na ikatlong prinsipe at Levi ang tunay na siya, nagsasalita lamang sila batay sa mga sabi-sabi. Pero kahit na nakita nila siya, pareho pa rin ang impresyon nila. Tiyaga ng isang hari at talento ng isang kakaiba.
Kumurap si Ethan, sige. Tulad ng nabanggit ni Elder Baker, ang bone temper and cultivation ni Katie Wala-Kindstone ay sapat na upang patayin ang mga eksperto sa Profound Heaven. Ngunit nararamdaman ko ang pangangailangang paliwanagan ang lahat dito na hindi si Katie Wala-Kindstone ang unang gumawa nito. 10 taon na ang nakalilipas, si Timor, sa kanyang ikalawang patong ng bone tempering stage, ay madaling natalo ang mga elder ng Profound Heaven ng Regent Estate. Tulad ng alam ninyong lahat, ang kanilang mga elder ay hindi katulad ni Ricky at ng iba pa. Bawat isa sa kanila ay sinanay sa Imperial Tyrant Body Art. Paano nangyari yun? Maging si Ethan ay hindi napigil ang mapasigaw. Ang kanyang mga tagumpay laban sa mga eksperto ng Profound Heaven ay dahil sa kanyang lightning wings at diamond sand body. Hindi niya kailanman inisip na posible pa palang magkaroon ng pangalawang paraan para magkaroon ng ganitong kapangyarihan ang isa pa. Binasa ito ni Jigo mula sa kanyang reaksyon at malungkot na ngumiti, sila ang mga kakaibang gumagala sa mundong ito. Para bang ipinanganak sila para tapakan ang lahat ng iba pa sa ilalim ng kanilang mga paa. Bago ako umalis, palagi siyang nasa ilalim ng pagtuturo ng High Venerable at hindi ako sigurado sa kanyang pag-unlad. Ngunit walang duda tungkol dito, siya ay nasa Profound Heaven stage tulad ni Quinley. Kahit papaano ay nasa ikalimang layer. Mahirap arukin ang kanyang tunay na kapangyarihan. Hanggang sa puntong ito, si Ethan ay palaging nakasimangot. Ni minsan ay hindi niya naisip na posible para sa isang tao na magkaroon ng kakaibang talento na umabot sa ganito kalaki. Kaya naman, hindi siya makapaniwalang ang talento ng isang tao ay maaaring maging ganito kalaki. Kung isasaalang-alang ang opinyon ni Matandang Lee, ibig bang sabihin nito ay wala kahit kaunting pag-asa si Katie Wala-Kindstone na matalo siya. Nag-aalalang humarap si Johan kay Ethan. Hindi na niya kinamumuhian si Ethan dahil sa pagpilit sa kanila na sumali, sa kabaligtaran, lubos siyang nagpapasalamat. Kung wala si Ethan, hindi sana sila ni Jillian ay naging ganito kalakas ng ganito kabilis. Si Ethan ang kanilang matchmaker at nag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Natatawang sinabi ni Jigo, maaaring hindi ganoon. Ang tinutukoy ko ay ang lakas. Ibig sabihin lang nito ay hindi kayang harapin siya ni Katie Wala-Kindstone ng harapan. Ang iba ay walang kaalam-alam sa mga panlilinlang ni Katie Wala-Kindstone, pero sino sa ating mga nakatatanda ang hindi malinaw kung paano siya kumikilos? Naaalala mo ba kung paano tayo lahat sumali sa angkan ng Larsen? Nagkatinginan silang lahat at sabay na humagalpak ng tawa. Tunay nga, ang takot kay Ethan ay hindi nakabatay sa kapangyarihan, kundi sa talino na katulad ng kay Ricky. May mga puka na itong halos hindi kayang tusukin ni Newman. Kung isasaalang-alang din iyon, ang tsansa ni Ethan ay tumataas ng husto. Pinuri ni Sam, ang esoteric debate na ito ay maaaring maging pinakamalakas simula ng itatag ito. Salamat sa aking mga maswerteng bituin na sumali ako sa nakaraang siglo, o baka maging pabigat na lang ako sa isang ito. Muling naghiyawan ang iba na ikinatuwa naman ni Ethan. Ngunit isang pangalan ang nakaukit sa kanyang puso, Timor. Mga nakatatanda, mayroon ba sa inyo ang nakakaalam ng lugar na may makakapal na ulap na may kulog at kidlat sa Titans? Isang boses ang nagsalita, bakit nagtatanong si Katie Wala-Kindstone? Kasabay ng isang kislap, hawak ni Ethan ang isang kumikislap na itlog. Ngumiti siya, kaya pala. Itlog ni Thunder Skylark, ika-6 na antas ng espiritual na halimaw. Sigaw nilang lahat sa gulat. Pinagmasdan ni Jigo si Ethan ng may inggit, hihihi, maraming nakatagong kayamanan si Katie Wala-Kindstone, kahit itlog ng isang spiritual beast na nasa ika-6 na antas. Kapag napisa ito, magkakaroon tayo ng isang beast na kayang makipagkompetensya kahit sa isang radiant stage. Oo, matagal at mahirap ang aming pinaghirapan, ngunit nakakuha lamang kami ng mga spirit animal na nasa ika-5 antas. Sino ang mag-aakala na si Katie Wala-Kindstone ay may hawak na isang 6 na antas na spiritual beast? Ito ay isang pambihirang kayamanan kahit para sa isang radiant stage. Ang mga pamamaraan ni Katie Wala-Kindstone ay walang kapintasan. Hinangaan siya ni Jillian at Johan. Kumaway si Ethan ng may pag-aalinlangan, at ngumiti, pakiusap, tama na ang paglalagay ng mantikilya. Nagkataon lang na nakuha ko ang itlog na ito.
At dahil nasira ito, kinailangan kong pumunta sa Drifting Flowers Edifice at gamitin ang Body Jade Sap para maibalik ito. Pagkatapos ay may mga lumitaw na iba't ibang bagay at wala akong oras para ayusin ito. Kamakailan ko lang ito na ibalik. Pero para mapisa ito, kailangan kong makahanap ng lugar na may makapal na kidlat. Madali lang, magtayo ka lang ng hanay ng mga kulog. Nagkibit-balikat si Jillian. Agad na sinabi ni Ethan ang kanyang alternatibong opsyon, masyadong mahina ang kidlat at magastos din. Gusto ko itong i-incubate sa isang natural na ulap ng kulog. Ito lang ang gagawin para maabot ang sukdulan ng kapangyarihan nito. Tumanggaw sina Jigo at ang iba pa. Ang pagpaparami nito gamit ang mga mahihinang kidlat ay masasayang lamang ang potensyal ng dakilang ika-6 na antas na espiritual na halimaw na ito. Alam nila ang nasa isip ni Ethan. Isa na naman itong astig na nagawa niya sa pakikitungo kay Timor. Napakahalaga ng pagkapisa ng espiritong hayop na ito. Kung pinag-uusapan natin ang isang natural na lugar na binabalot ng bagyo sa buong taon sa Titans, isang lugar lang ang naiisip mo. Hinaplos ni Jigo ang kanyang balbas. Natarante si Jillian, hindi pwede. Bawal ang lugar na yan. Puro trabaho na tayo sa 7 bahay. Hindi pa ba sapat na problema yan? Anong lugar ang pinagsasabi mo? Medyo nena si Ethan. Nagpalitan ng tingin ang mga elder at sabay na nagsabi, Thunderswarm Mountain. Bundok ng Thunderswarm. Anong problema doon? Tulad ng naiisip ni Katie Wala-Kindstone, ito ay isang lugar kung saan tumatama ang kidlat araw-araw, buong araw. Ang kalangitan nito ay nababalot ng makakapal na ulap. Ganito na ang lugar na ito mula pa noong itinatag ang imperyo. Wika ni Jigo. Nagningning ang mga mata ni Ethan, perpekto. Doon ko ilalagay ang itlog ko. Hindi mo kaya. Napasigaw si Jillian sa takot, simula 60 taon na ang nakalilipas, isa sa 3 sekta ng tagapag-alaga ng imperyo, ang Demon Scheming Sect, ay nagpatapon ng 4 na kriminal doon upang makatanggap ng libu-libong kulog bawat araw. Kung pupunta tayo roon at pakakawalan ang 4 ng hindi sinasadya, masasaktan natin ang Demon Scheming Sect at magdurusa sa kanilang puot. Kumunat ang noo ni Ethan, sinasabi mo bang ang 4 na kriminal ay binabantayan ng Demon Scheming Sect? Hindi naman. Iniwan na lang sila roon ng Demon Scheming Sect at hindi na pinansin simula noon. Akala nila walang mga ngahas na masaktan sila kaya pinalabas nila ang 4. Ano pa nga ba ang dahilan para matakot tayo? Kahit pa man hindi natin sila mapalaya ng hindi sinasadya, kailangan lang natin silang ilabas doon ng walang makakaalam. Natatawang sabi ni Ethan. Nagulat si Jillian, totoo iyan. Pero hindi ba't napakasama naman yan? Kapag nalaman ito ng Demon Scheming Sect, tapos na tayo. Pero paano naging ganoon kaduwag ang matapang na si Ethan? Kung natatakot lang siya sa bawat maliit na bagay, paano siya naging demonic emperor? Hinampis ni Ethan ang kanyang hita, at nagpas siyang dalhin si Jigo sa Thunderswarm Mountain. Dati itong paghahanda para sa Lightning Canyon, ngunit ngayon ay naging paraan na rin ito upang harapin si Timor. Ngunit bago siya umalis, ipinagkatiwala niya ang isang hindi kapani-paniwalang gawain kina Sam at Yana. Ang gawaing ito ay tiyak na makakaapekto sa lugar ng angka ng Larsen sa Titans. 223. 2 figure ang sumilay sa mga ulap. Sila ay sina Ethan at Jigo na papunta sa Thunderswarm Mountain. Elderly, gaano pa katagal? Hinimas ni Ethan ang kanyang Thunder Ring. Kinalkula ni Jigo, sa aking tansya, darating tayo sa loob ng 3 araw. Magaling. Ikinumpas ni Ethan ang kanyang mga pakpak at binayo ang kanyang bilis ng 3 beses, mas mabilis tayong makarating doon, mas mabuti. Pagkatapos, isang biglaang pag-atake ang dumating sa kanila sa anyo ng isang anino. Hindi na nakapagpigil si Ethan, at muntik na itong suntukin. Ngunit pumagitna si Jigo at hinawakan ang leeg ni Ethan. Pagkatapos ay inilagay niya si Ethan sa likuran niya, ngunit ang anino ay mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Maltong koko ng dragon. Sigaw ni Jigo. Boom! Kasabay ng isang mapaminsalang tunog, ang anino ay lumipad habang si Jigo ay nakatayong walang kahirap-hirap, matangkad at mayabang. Ngunit hindi niya mapigilan ang panginginig ng kanyang pulang kamay.
Elderly, ayos ka lang ba? Matamang tumingin si Ethan, habang si Jigo ay nakasimangot, huwag kang mag-alala. Ang bagay na iyan ay isang espiritual na sandata, malamang ay sa ikalimang baitang. Kung hindi dahil sa pagiging isang body cultivator, baka patay na ako. Bumantong hininga si Ethan at tumango, saka nakahinga ng maluwag. Hi. Ikaw siguro ang hamarang sa spiritual weapon ko noong ikalimang baitang, ang bone staff gamit lang ang kamay mo. Mukhang nakahuli ako ng malaking isda. Isang nakakatakot na hajijek ang kasabay ng paglitaw ng isang lalaking ilang daang metro ang layo sa kanilang dalawa, may hawak na itim na bagay. Sa malapitang pagtingin, nakita ni Ethan na ang itim na bagay ay isang 2 metrong haba na itim na tungkod na may bungo ng tao sa dulo. Ngunit ang gumagamit nito ay isang kakilakilabot na pigmy. Ang masamang hangin na nagmumula sa kanya ay nagpapatindi ng kaba. Ikatlong patong ng Radiant Stage. Nanlaki ang mga mata ni Ethan habang sabay na umiiyak sila ni Jigo. Biglang natuwa ang pigmy at nag-alsa sa tuwa, Hi, alam mo na ngayon kung gaano ako kagaling kaya maging mabuti ka at sumuko ka at baka maging mabait ako para hindi ka mapahamak. Humph! Isang ikatlong patong lamang ng Radiant Stage Expert ang nangahas na magpasikat sa harap ko. Humakbang pasulong si Jigo at inilabas ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan. Paulit-ulit na natakot ang pigmy sa nakita at napabuntong hininga, nasa ika-6 na patong ka. Hahaha, paano ka nabuhay ng ganito katagal para makarating sa ikatlong patong ng Radiant Stage kung umaatake ka nang hindi mo man lang sinusuri ang kalaban mo? Pang-uuyam ni Ethan, ako na ang magtatanong. Sino ka at bakit mo kami inatake? Tumawa ang pigmy matapos hindi muling sumulyap kay Ethan, hahaha, isang maliit na cultivator na may 5th layer ng bone tempering ang nag-iisip na karapat-dapat siyang marinig ang pangalan ng lolo mo. Ikaw na maliit na bagay na hindi tao o halimaw, ang lakas ng loob mong tawagin ang sarili mong lolo. Masungit ang mukha ni Ethan habang nakatitig, elderly, wala nang tanong. Asikasuhin mo na ang ungol na ito at umalis na tayo. Na may kasiyahan. Matagal nang nakakainis ang ugali ng pigmy na ito para kay Jigo. Nagyayabang si Ethan dahil siya ang katiwala ng isang angkan, at mayroon siyang ambisyon at kapangyarihan. Samantalang ikaw, isang maruming maliit na tae, napakapangit man lang tingnan, at mas mahina pa sa akin, nang ahas kang gawin din ang pareho. May isa ka pang paparating. Kaya't sabik na sumugod si Jigo sa pag-atake sa sandaling ibinigay ni Ethan ang utos. Gayunpaman, hindi natakot ang pigmy sa pagsalakay ni Jigo, at sinimulang paikutin ang kanyang tungkod na may buto. Putok. Umalangaw-ngaw ang mga sagupaan ng metal sa paligid. Hindi gumamit ng sandata si Jigo, ngunit bilang isang body cultivator, hinasa niya ang kanyang katawan upang maging isang sandata mismo. Bawat isa sa kanyang mga suntok ay hindi kukulangan sa isa na nagmumula sa bone staff. At dahil magkaiba ang antas ng cultivation nilang dalawa, ang pigmy ay umaatres sa bawat suntok ni Jigo, kahit na hawak niya ang kalamangan gamit ang isang espiritual na sandata. Hawak niya ang itim na tungkod ng may kakaibang mga galaw, iniiwasan ang lahat ng atake, ngunit kapag naubos na ang kanyang reserbang enerhiya, kamatayan lamang ang salubong sa kanya. Sus Mariosep, nahirapan talaga ako ngayon. Nagsimulang magmura ang pigmy sa pagod. Pagkatapos, habang pinagkakainis ang kanyang mga ngipin, bigla siyang tumalon para makalayo ng kaunti. Ngunit natanto ni Jigo ang kanyang pagtatangkang tumakas kaya sumigaw siya at malakas na hinaampas ang itim na tungkod gamit ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, habang sumasayaw ang itim na tungkod, ang pigmy ay nababalot ng itim na enerhiya, habang ang tungkod na may buto ay nagsimulang magpakawala ng nakakatakot na mga tili. Nang sumunod na segundo, ang masamang enerhiya ay nag-anyong kalansay habang humahagalpak ito sa dalawa. Napakasama ng malademonyo at malademonyong pamamaraan ng paglilinang na ito. Kumunat ang noo ni Ethan. Hindi niya inakalang ang kakaibang pigmy na ito ay magiging isang masamang demonyong tagapaglinang. Pero hindi siya nag-alala. Pagdating sa masasamang pamamaraan ng demonyo, ang estilo ng Wraith na ginamit ni Jigo ay isa sa pinakamasamang paraan. Hi. Hindi mo inaasahan to, di ba? Isa akong kakilakilabot na demonic cultivator.
Gamit ang mababang profound rank martial art ko na ito, ang Demon Shadow Bone Staff, lulunukin ko ang katawan at kaluluwa mo. Natatakot ka na ba ngayon? Hahaha. Pumutok ang pigmi mula sa loob ng malaitim na kalansay. Ngumisi lang si Jigo, Hangal. Ano, ang lakas ng loob mo pa ring harapin ako. Tapos mamamatay ka. Talagang maluwag ang tornilyo ng pigmi, kahit na matalas ang tenga niya. Ang pangungot siya sa mga salita ni Jigo ang nagdulot ng kanyang galit, at sinugod siya dala ang imahe ng kalansay. Ngunit ngumiti lamang si Jigo nang walang bahid ng takot, nang sa gayon ay nilamon siya ng isang imahe ng itim na dragon. Ikaw na bulag na kupal, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na malademonyo na martial arts. Ang unang galaw ni Wraith Style, ang Soaring Demonic Dragon. Umungol. Kasabay ng isang umuugong na dagindong, ang kapangyarihan ni Jigo ay sumiklab at sumugod sa imahe ng kalansay. Sa isang ganap na hindi inaasahang paraan, ang imahe ng kalansay ay tumaas at naglaho ng walang kahit isang tunog. Paf! Paf! Ang pigmi ay tumsik ng dugo at lumipad ng mabali ang kanyang tungkod sa dalawa. Isang espiritual na sandata ng mga nasa ikalimang baitang ang nasira gamit lamang ang brutal na puwersa. Ang Mad Deeper na sinamahan ng Wraith Art ay isang puwersang dapat isaalang-alang. Nang tingnan ang kanyang sirang itim na tungkod, napagtanto ng pigmi ang kanyang pagkakamali. Talagang sinipa niya ang pader sa pagkakataong ito. Nagsimulang magpakita ng takot ang kanyang mga mata. Teka, bahala ka na. Pakiusap, bitawan mo ako. Nagsimulang humagulgol at magmakaawa ang pigmi para sa kanyang buhay. Humingi ng opinyon si Jigo kay Ethan, ngunit nakita niya itong naghahanap ng ibang bagay at hinayaan na lang siyang gawin iyon. Kaya tiningnan ni Jigo ang pigmi ng may malupit na ngiti, huli na ang lahat, ikaw na walang hiya. Tumawa si Jigo at hinaampas ang kanyang dibdib. Sumigaw ang pigmi, mga kapatid, malapit nang mamatay ang inyong kuya. Halika't iligtas ninyo ako. Sino ang maglalakas loob na pumatay sa kapatid ko? Isang sigaw na nakakarinig ng ingay ang umalangaw-ngaw at ikinagulat ni Jigo nang makita niya ang tatlong anino na lumilipad palapit sa kanya. Sa isang iglap ay nasa kanya na ang mga ito. Sabay-sabay na naglunsad ng mga atake ang tatlo, dahilan para mapilitan siyang tumalon sa tabi ni Ethan. Ngunit nang makita sila ay napanganga sina Ethan at Jigo. Dati ay isa lang ang mga pigmi at ngayon ay apat na ang mga ito. Bagamat may mga pagkakaiba rito at doon kahit gaano pa sila kapangit. Isa ay matalas, isa ay kawawa, at ang huli ay mahiyain. Ngayong natulungan na nilang tatlo ang unang pigmi na tumayo, bumalik ang kanyang maangas na tono at nagsimulang humajejek, hahaha, ngayon natatakot ka na dahil nandito ang mga kapatid ko. Sumuko ka na at baka maligtas ko ang buhay mo. Kumunat ang noo at dumilim ang mukha ni Ethan. Talagang higit sa isang tornilyo ang natanggal sa kanya. Kakaaral lang sa kanya kanina pero ngayon ay balik na naman siya sa pagpapasikat. Mukhang hindi mo matuturuan ng mga bagong trick ang isang matandang aso. Ayos lang sana kung mas malakas ang mga taga-suporta niya, pero madaling makita ni Ethan na pareho sila ng cultivation. Walang problema si Elderly sa isa, kaya saan naman nakuha ng batang ito ang lakas ng loob na yan? Elderly? Alang-alang sa sangkatauhan, alisin mo na ang mga kalokohang ito. Hindi ko kayang panoorin. Buntong hininga ni Ethan. Gayunpaman, may naalala si Jigo at naging seryoso, Katie wala Kindstone, maaaring nahirapan tayo sa pagkakataong ito. Gulat na nakita ni Ethan si Jigo na ikinuyom ang kanyang mga kamay, ikaw ba marahil ang maalamat na apat na mapanlinlang na demonyo na nasa Thunderswarm Mountain? Nanlaki ang mga mata ni Ethan at lumingon sa apat. Hindi ba sila ikinulong ng Demon Scheming Sect? Ano ba ang ginagawa nila? Nang mabanggit siya, ang apat ay nag-post ng kakaibang mga poster at sumigaw sa mundo, oo nga. Kami ang quartet ng demonyong bayani ng Cultivator, na kilala ng lahat bilang abominable for scheming demons. Nakakagulat ang nakakatakot na ipinakita ng apat at ang kanilang mga itsura na parang mga pigmi. Napangiwi pa nga si Ethan. Ang apat na ito ay mga grade A na weirdo, mas bobo ang isa kaysa sa isa. Hindi ko lang maisip kung bakit sila tinanggap ng Demon Scheming Sect sa mundong ito. Elderly?
Naniniwala pa rin ako na para sa ikabubuti ng sangkatauhan ang pakikitungo mo sa kanila, agad-agad. Ngayon alam ko na kung bakit sila itinapon ng Demon Scheming Sect sa Thunderswarm Mountain at nakalimutan sila. Humph! Kahit ako ay hindi gugustuhing maglaan ng kahit isang sandali pa na makita ang mga kakaibang ito. Pero hindi lang si Jigo ang hindi gumagalaw, lalo lang bumigat ang mukha niya, Katie wala Kindstone, higit pa sila sa inaakala mo dahil sa kakaibang itsura nila. Ang apat na ito ang nagdulot ng kaguluhan sa Titans noong araw na iyon. Naningkit ang mga mata ni Ethan at muling tiningnan sila. Dahil ganoon nga, sabik na sabik siyang makita kung paano. 224. Kuya, ang galing nila. Mabuti pa't tumakbo na tayo. Isang pigmy ang nagtago sa likod ng tatlo at sumilip kay Ethan sa takot. Natigilan si Ethan. Nako, nag-alangan ka bang makahinga ng maluwag? Hindi pa ito nangyari kahit minsan. Ano ba ang ginagawa mo at nagpapanggap kang kaaway namin? Bakit hindi ka nalang tumakbo agad? Napansin ng isa pang pigmy ang contradiction na ito at pinusasan ang mahiyain, duwag, lagi mo nalang sinisiksik ang estilo namin. Hindi ka na namin isasama kailanman. At nasaktan nila ang panganay naming kapatid. Paano namin ito hahayaang mangyari? Tumanggaw si Ethan, parang ganoon na nga. Mabuti na lang at hindi niya pinapansin ang parteng iyon tungkol sa kanilang estilo. Parang ganoon na nga ang reaksyon ng lalaking ito, tama naman ang reaksyon ng tao. Pero hindi natapos ang kaisipang iyon nang dagdagan pa ng Unano ang isa pang sampal, at kahit hindi tayo makaganti para sa kuya, paano tayo makakakuha ng kabayaran sa pagkasira ng kanyang tungkod na may buto? Kailangan nilang magsipag. Hawak ng pigmy ang mga kalahati ng itim na tungkod malapit sa kanyang puso, halos maiyak na. Kumunat ang noo at dumilim ang mukha ni Ethan. Nabura na ang dati niyang iniisip. Tama ako, hindi sila makatao. Wala kang pakialam sa sugat ng kuya mo tapos iiyak ka pa dahil sa kung anong basura. Kahit na isa itong sandatang espiritual ng ikalimang baitang, paanong magagalit ang mga eksperto sa Radiant Stage sa isang bagay na tulad nito? Sa huli, hindi pinansin ng panganay na pigmy ang walang kabuluhang pananalita ng kanyang mga hanggal na kapatid at sumigaw habang pinapalo ang kanilang mga ulo, Sus Mariosep. Hindi ko kayo tinawag para mag-away, kundi para lumaban. Ako ang manggenguna at susunod kayo. Pagkatapos ay sumugod siya kina Ethan at Elderly. Ngunit sa kanyang ikalawang hakbang, nagliyab ang kanyang mga sugat at dumura siya ng dugo. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Ethan. Atake, atake, naisip ng huling pigmy na gumawa ng mas malaking eksena at ngayon ay tumatalon-talon na mula sa gilid, hinihikayat sila. Kahit na wala siyang ipinakitang kahit kaunting balak na sumali sa ingay. Nangunot ang kanilang mga noo, lumingon ang tatlo pa sa Unano na ito at nagsimulang sipain at suntukin ang cheerleader na ito. Pasabugin mo lahat ng yan. Sa tuwing tatabi ka at mag-cheer, ikaw pa rin ang huling tutulong. Oo, pangatlo, pare. Kung hindi ka unang maningil ngayon, hindi na kami maningil. Kumalma muna tayo ng kaunti. Sugatan ng matandang kapatid. Mas makabubuti siguro kung mag-tactical address tayo. Ang nakayukong pigmy sa likuran ay sinama ng tingin ng iba. Pagkatapos ay sinimulan siyang pag-agawan ng tatlo. Pang-apat na lalaki, lagi kang sumasalpok at sinisira mo ang morale namin at pinapatalo kami. Oo, hindi sana tayo natalo noong nakaraan kung sinugod mo lang kami. Paano pa kaya tayo napapalayas ng sect leader sa kawawang lugar na iyon para magdusa ng napakaraming pag-atake ng kidlat kung hindi? Masiglang tinalo ng tatlo ang pang-apat. Maya-maya, may naisip ang pang-apat at sumigaw, paano naman ang pangalawa, pare? Kung hindi lang dahil sa pagiging masungit niya, hinahabol ang sandatang espiritual na binitawan ng kalaban, hindi sana tayo natalo. Sa isang iglap, tumigil ang tatlo at lumingon sa pigmy na humihingi ng kabayaran. Ngayon, sumali na sa pagtatalo ang pang-apat at nagtulungan ang tatlo laban sa pangalawa. Parang nawala ng sigla si Ethan dahil sa kilig na nararamdaman niya, ano ba ang problema ng mga weirdong ito? Ano ba ang dahilan kung bakit sila nandito, nagbubugbugan? Nasa kabilang panig lang ang kanilang kalaban pero sa halip ay sinasampal nila ang kanilang mga sarili sa sobrang saya.
Hindi maintindihan ni Ethan kung pinagtatawanan lang ba nila ang dalawa o sadyang tanga. Elderly, malalakas ba talaga ang mga lalaking ito? Nakangising sabi ni Ethan. Pinagpawisan si Jigo, dapat nga. Mga chismis lang ang narinig ko tungkol sa kanila at hindi ko pa sila nakikilala. Sabi nila, quadruplets daw ang apat na ito at magkakasamang magkasya. Kaya nga sila ni-recruit ng Demon Scheming Sect at tinuruan ng taktika ng pagkakaisa. Kadalasan, nananalo sila sa pamamagitan ng bilang kahit na mas mahina sila. Para sa akin, hindi yan nagkakaisa. Paano sila maglalaban kung ang ginagawa lang nila ay magtalo? Napakamot si Ethan sa kanyang ilong. Tumawa ng mapang-uyam si Jigo, kahit na mas lalong yumigting ang laban ng apat, at nagpaliwanag, Katie wala Kindstone, gaya ng narinig mo, malamang na ito ang dahilan ng kanilang pagkatapon. Maaaring maayos silang magtulungan sa labanan, ngunit ang kanilang mga karakter ay ibang-iba at mahirap magkasundo. Tungkol naman sa unang pigmy, siya ang pinakamatanda sa apat na mapanlinlang na demonyo. Marahas na demonyo. Siya ay maangas, bastos, at napakawalang utak. Gaano man kalakas ang kalaban na kaharap niya, siya ang unang sumusugod ng una. Kung susunod ang kanyang mga kapatid o hindi ay ibang usapan na. Ito nang dahilan kung bakit wala kaming naramdamang soul ripple para magmanman sa aming antas at sa halip ay tumalo na lang kami sa paghagis ng itim na tungkod. Nako, alam ko na ang katangahan niya. Tumanggaw si Ethan. Itinuro ni Jigo ang pigmy na binubugbog, ang humihingi ng kabayaran ay ang pangalawang kapatid, si Scrooge Demon. Siya ang matipid sa apat, makitid ang isip, at laging isinasakripisyo ang pangmatagalang kita para sa panandaliang barya. Isa siyang tipikal na kaso ng pag-atake sa mga niknik at lunokon ng mga kamelyo. Karapat-dapat lang talunin ang lalaking iyon. Hindi niya pinapansin ang kanyang nakatatandang kapatid at ikinalulungkot ang pagkawala ng isang espiritual na sandata. Isang tingin ko lang sa kanya ay parang gusto ko na rin siyang sampelan. Walang pagsisising pinanood ni Ethan ang kanyang pagbagsak. Tumawa si Jigo, itinuro ang mga naghihiyawan, ngunit ang pinakamahinang gumawa ng kahit ano, parang isang mascot, iyan ang ikatlong kapatid, si Sly Demon. Matalas siya at eksperto sa mga palihim na pag-atake. May chismis na sa tuwing lalaban ang apat, lagi siyang nakatayo sa gilid at walang ginagawa. Pero sa tuwing may mga ulong lumalabas sa gilid ng kalaban, lahat ng iyon ay salamat sa kanya. Siya ang tipikal na oportunista. Mayroon man lang kayang magligtas ang lalaking ito, niloloko niya ang mga kaaway niya. Pero ginagamit niya ang talino niya para makuha ang karangalan ng mga kapatid niya. Mas magaling pa siya kaysa sa dalawang nauna. Tumanggaw si Ethan. Itinuro ni Jigo ang duwag na pigmy, siya ang pang-apat na kapatid, ang Wimp Demon. Sa bawat laban, sinusuportahan niya ang kanyang unang kapatid. Ngunit ang sabi ng ilan, siya ang pinakamalakas sa apat. Maraming eksperto ang namumuhi sa kanyang kalikasan at minamaliit siya, para lamang mahulog sa kanyang mga kamay sa huli. Tumanggaw si Ethan, elderly, bakit hindi mo sila guluhin ng kaunti? Pilitin mo silang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Mariing umiling si Jigo, Katie wala Kindstone, huwag kang magbiro tungkol dito. Maaaring hindi sila magkamukha, pero napakasama nila kapag magkasama. Nabalitaan ko na isang siglo na ang nakalipas, nasa ika-9 na patong-patong pa lang sila ng Profound Heaven Stage pero napatay nila ang isang ikalawang patong na eksperto sa Radiant Stage. Isipin mo na lang. Kahit sinong eksperto sa Radiant Stage ay mahirap kalabanan, pero ang apat na ito ay nakapatay ng isa noong sila ay nasa Profound Heaven Stage. Ngayon na nasa ikatlong patong na sila ng Radiant Stage, hindi ako sigurado kung makakalabas pa ako ng buhay. Anong kinalaman niyan sa kahit ano? Sugatan ng panganay nilang kapatid at ang epekto ng kanilang taktika sa pagkakaisa ay biglang bababa. Sa pamamagitan ng isang hajijek, napagtanto ni Ethan si Jigo mula sa ibang anggulo. Biglang itinuro ni Ethan si Jigo at sinigawan ang mga pigmy, hoy, sabi ng matandang to, nakipagtalik daw ang tatay mo sa baboy kaya nagkaroon kayo ng apat na weirdo. Tumigil sa pag-aaway ang apat at itinoon ang kanilang mga mata kay Jigo. Humagalpak ng tawa si Ethan at tumalon pabalik ng kalahating milya, naiwan si Jigo na nag-iisa nilang target.
Namutla si Jigo sa takot at pinunasan ng pawis sa kanyang noo. Katie wala Kindstone, niloko mo ako. Tumayo ang apat at magkatabing lumapit kay Jigo. Nawala ang kanilang mga nakakalokong tingin at tinitigan siya ng may kabangisan. Hindi naduwag si Wimp Demon, hindi natuso si Sly Demon, at nawala ang kasakiman sa mga mata ni Scrooge Demon. Sa sandaling iyon, ang apat ay naging parang marahas na demonyo, at inilabas ang kanilang kasuklam-suklam na kapangyarihan. Nanginig ang noo ni Ethan at nagningning ang kanyang mga mata. Samantala, lumungkot ang damdamin ni Jigo at nanginginig ang kanyang mga mata sa luha habang isinumpa niya si Ethan sa kanyang puso hanggang sa dulo ng mundo. Maaaring ako ang nakatatanda sa angka ng Larsen, pero hindi ibig sabihin noon ay maaari mo akong lokohin. Pero tapos na ang kasunduan, at walang nagawa si Jigo kundi harapin ang musika, tama iyan. Nakakainis kayong lahat, kaya tara na. Ha! Napaungol ang apat at, habang namumula ang mga mata, tumalon papunta sa kanya. Nagsama-sama ang apat na figure sa ere at naging dahilan para mapasinghap ang Mad Dipper na ito nang umatras siya ng 3 hakbang. Dahil sa labis na pagkabigla, alam ni Jigo na ito ang kanilang taktika sa pagkakaisa, ngunit ang maramdaman ito sa kanyang sariling balat ay mas nakakatakot kaysa sa marinig ito. Ang kapangyarihan ng apat ay nagsama-sama, ngunit hindi lamang dumami, kundi dumami pa. Walang oras si Jigo para maging pabaya, inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang susunod na suntok, at bumangga sa kanilang atake. Boom! Kasabay ng isang malakas na ingay, si Jigo ay tumilapo ng 100 metro sa ere, ramdam ang kumukulong dugo sa kanyang puso. Ngunit ang apat na mababangas na figure ay hindi tumigil kahit isang segundo. Mga sumpa. Gusto mo bang mag-away? Sige, kunin mo na. Kinatatakutan ni Jigo ang apat na demonyo, ngunit nang magsimula ang laban, ang kanyang panatikong mandirigma ay umangat. Hindi na siya natatakot kundi tumatawa, unang galaw ni Wraith Style, Soaring Demonic Dragon. Umungol. Isang maladrakong dagandong ang umalangaw-ngaw at si Jigo ay nababalot ng imahe ng isang itim na dragon. Sa kanyang walang kapantay na kalagayan, sinugod niya ang apat na nagbabalak na mga demonyo. Sa pagkakataong ito, si Jigo, sa tulong ng kanyang malalim na ranggong martial art, ay nakakuha ng sapat na kapangyarihan upang malumpasan ang pinagsamang masamang enerhiya ng apat. Nanlaki ang mga mata ng apat, hindi inaasahan na magiging ganito kagaling si Jigo, tapos na tayo. Sa kabila ng pagsasabi nito, nang malapit na silang mabangga ni Jigo, humajejek sila, hay, tama na ang paglalaro. Sa sandaling iyon, ang kakaibang nagkakaisang atake ay tumaas at naglaho sa harap ni Jigo, dahilan para ang kanyang atake ay tumama lamang sa hangin. Kasabay nito, may mga figurang lumitaw sa paligid niya na hindi napansin ng kanyang discerning field. Tanging isang nakakatakot na hajek lamang ang narinig niya, na para bang nagpapatunay na napapaligiran siya. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Ethan mula sa gilid at nanginig, may kakaiba talaga sa kanila. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master. Gio R. Jackson.